Pakasalan mo na si Meng Xiao. At ibabalik ko sa'yo ang mga abo ng nanay mo. Ayaw ko. Pagkatapos ng 3 araw, kapag hindi kita nakita, sa kasal ng pamilya Meng, susunugin ko lahat ng gamit ng nanay mo. Hindi ako magpapakasal sa Mukhang ako na lang ang mag-aasawa para sa sarili ko. Hoy, blind date din ba ang punta mo rito? Ah, may dalaga rin pala kayo sa pamilya. Sige, tingnan nga natin. Hoy, binata. Hoy, binata. Ilang taon ka na? Saan ka nagtatrabaho? Kaya, anong klaseng girlfriend ang hanap mo? Hoy, sandali lang. Nauna ako dito. Hoy, binata. Ang anak kong babae, 23 anyos na. May masters at government employee. Hoy, binata. Guro ang anak ko. May bakasyon tuwing tag-init at taglamig. Kapag nagpakasal ka, walang problema sa edukasyon ng mga anak. Tingnan mo. Okay naman ito, pero sobrang sikat. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ka naman pipi, di ba? Ah, pipi siya. 30 anyos, walang trabaho. Walang bahay, walang kotse. Naghahanap lang ako ng pakakasalan sa loob ng 2 oras. 2 oras lang. Loko ka ba? Sira ulo ka. Walang pera trabaho, pero gwapo naman. Sayang naman. Naghahanap lang yan ng libreng. Tara na, umalis na tayo dito. Ang pogi-pogi, pero wala palang kwenta. Palibhasa palamunit. Laban na. Hoy. Sagot ko ang kasal natin. Pag-usapan natin ang partnership. Tiyak pareho tayo ng mga problema kaya tayo nasa ganito. Tulungan na lang tayo. Mukhang interesting. CJ. Pero dapat malinaw. Partnership lang ang usapan. 1 taong kontrata ng kasal. 10,000 kada buwan. Pagkatapos nito, dagdagan ko ng 100,000. Ikaw ang magbabayad sa akin. Walang problema, dahil naman, ako ang tagapagmana ng leave. Pinag-isipan mo na bang pakasalan ako? Kahit wala kang pera. Hindi ko yan pakialam. Ang kailangan ko lang ay marriage certificate. Kaya, parang bayarang serbisyo lang ito. Pwede mo namang sabihin yun. Ano sa tingin mo? Masarap makipagnegosyo. Masarap din sa'yo. Shooting at. Maganda ang pangalan mo. Babayaran kita sa katapusan ng buwan. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. CJ. Paano ka uwi? Sa Enri, ikaw. Ay, magbabike share na lang ako. Mauna na ako. CJ. Lin Zenshan. Iniwan mo kami ng nanay ko. Papanagutin kita dyan. Binibining Lin. Lahat ng subsidiary ng Grupo Lee, ayon sa plano at mga patakaran, ay naakda na batay sa inyong utos. Abiso sa buong kumpanya sa 3 araw. Punta na tayo doon ngayon. Sige, oo nga pala. Binibining Lee, si Wang Xiong ay mag-host ng business cocktail party ngayong gabi sa 8:00. Nadala ko na ang imbitasyon mula sa Waksha Group. Nakuha ko. Lin Zenshan. Iniwan mo kami ni nanay. Pagsisihan mo yan. Hello. Ano? Naiintindihan ko. Bababa na ako ngayon. Anong problema, manager? Inside information, si Binibining Lin sa kumpanya, ang magiging bagong CEO natin. Aling Binibining Lin? Syempre naman. Syempre si Binibining Lin Ran, ang pangalawang anak. Di pwedeng yung probinsya ng si Lin Nuo. Lin Nuo, bakit nandito ka pa? Bakit? Lahat tayo dito ay interns, di ba? Kaya, pwedeng nandito ka. Ako hindi. Ha. Binibining Lin. Binibining Lin, nandito ka na. Inilipat siya ni Manager Zhang sa cleaning department. Nakakainis lang siyang tingnan. Walang problema, Binibining Lin, pwedeng magpahinga muna sa CEO office. Naiprepare ko na ito ng maaga. Tungkol naman sa'yo, Lin Nuo, mag-report ka mamaya sa cleaning. Ang CEO office. Tigilan mo yang pagpapanggap, pwede ba? Binibining Lin, nabalitaan ko nang magiging CEO ka. Lin Ran, ang sisi. Ako na ang CEO ng kumpanya. Siguro sorpresa ito ni Mr. Fu. Eksakto. Ako nga ang bagong CEO. Noong una, iniutos ko sa group na huwag ilantad ang impormasyon ko para maitago ang pagkatao. Akala nila si Lin Ran ang Lin Nuo, mag-report ka na ngayon sa clip. At siguraduhin linisin. Lahat sa kumpanya. Akala mo ka na? Lin Ran, ang galing mong umarte pala. Lin Nuo, ang lakas ng loob mong magsalita. Lin Nuo, lumalampas ka na. Lin Nuo, walang respeto sa bagong CEO. Parang ayaw mo nang magtrabaho dito. Manager Zhang, mag-isip ka bago magsalita.
Lin Nuo, ang kapal mo. Mayabang sa harap ng CEO. Sasawayin kita ngayon. Tang. Anong problema? Hoy, tigil. Tumigil ka. Saan ka pupunta? Sa opisina. Isang hamak na empleyado. Pumasok sa CEO office. Paano kung ako? Ha. Lin Nuo, wala kang hiya. Katulad ng nanay mo, mangagaw ng pag-aari ng iba. Linran, pwede mo akong pintasan. Huwag mong idamay si nanay. CJ, dahil mahilig ka sa pagpapanggap, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayong gabi, si Wang ang maghahanda ng salo-salo. Nabalitaan ko, anyayahan niya ang bagong ng Lin Group. Bakit di mo kami isama sa salo-salo? Oo, narinig ko rin yan. Miss Lin, siguradong sasama ka at ipapasyal kami, di ba? Walang problema. Sasabay kami sa'yo. Linran, nasaan ang imbitasyon mo? Ano't nagmamadali? Nasa bag ko ang imbitasyon. Hahanapin ko. Makinig kayo. Kailangan maging alerto tayo. Tumawag ang Waksha Group at nag-ulat na personal na dadalo si Binibining Lee. Lahat. Maging handa. Opo. Pangulong Lee, ang pagdating ninyo'y napakamarangya. Maraming tao ang samalubong sa inyo. Kayo po ba si Binibining Lee? Inatasan ako ni Pangulong Wang na alagaan kayo. Pangulong Wang, yung tinatawag na halimaw sa pananalapi na si Wang Xiong. Oo, nagpapasalamat si Pangulong Wang sa inyo sa suporta ninyo noon, pero palihim kayong nabubuhay at ayaw magpakita. Ngayong pagkakataon, sinabi ng Waksha Group kay Pangulong Wang na dadalo kayo sa pigi. Labis siyang nag-aalala, kaya ipinunta kami para salubungin kayo. Tama. Personal na inimbitahan ako ni Wang Xiong dito. Palibhasa, nagpadala si Pangulong Wang ng gintong tatak na imbitasyon sa Waksha Group. Napakaganda at espesyal ang disenyo. Binibining Lee, pakilagay ang imbitasyon sa upuan, particular sa VIP section, bilang alaala. Pangulong Lee, pakiusap. Linran, hindi mo naman nakalimutan ang imbitasyon. Tumigil ka. Malapit ang relasyon ko kay Pangulong Wang. At saka, personal akong kinausap ng assistant. Paano ako mawawalan ng imbitasyon? E di ipakita mo. Kaya ipakita mo. How run? Linran, paano mo nakilala ang assistant ni President Wang? Oo. Ang assistant ni President Wang, ang personal na lumabas para salubungin ako sa pigi. Kilala mo rin si President Wang? Malapit ang relasyon ko kay President Wang. Ang boyfriend ko ang tagapagmana ng Fu Group. Huwag mong sabihin pipigilan mo si Mr. Fu. Nakalimutan ko ang invitation. Papadala ko mamaya ang tao ko. Sige, tuloy. Pasok na kayo. How run? Ikaw ang tagapagmana ng Fu Group. Hindi ba dapat ang mga tulad ni Wang ang nagpapapansin sa'yo? Kasi matagal na kaming magkakilala. Linran, bukas na ang engagement namin. Tulungan mo akong makilala si President Wang. Sige. Matagal na kaming magkaibigan ni President Wang. Nagdudusa talaga si Linran sa kayabangan niya. Kuya, anong ginagawa niya dito? Hindi ko pwedeng hayaan si Linran na ipagmayabang ang pekong pagkatao ko. Masisira ako kapag nabulgar niya. Linran, naalala ko may naiwan ako sa kotse. Kukunin ko lang. Sige. I'm top tier, only for clients who can afford it. After all, this is just a part-time gig. Footing at, Ikaw pala. anong ginagawa mo dito? Ako kasi. Ganun ba? Nandito ka para magtrabaho, di ba? Trabaho? Pantay-pantay ang halaga ng lahat ng propesyon. Ipagpatuloy mo lang, sinusuportahan kita. Sa tingin ko rin. Ikaw naman? Anong ginagawa mo rito? Tumutulong ako sa boss sa mga gawaing bahay. At may overtime pay pa. Lin Nuo, parang kilala mo lahat ng uri ng tao. Hoy, waiter. Madumi ang sapatos ko. Linisan mo nga ito para sa akin. Linran, hindi ka ba titigil sa pagiging maldita? Nakakahiya ang ginagawa mong eksena. Mukhang close ka sa waiter na to. Naglalambingan pa kayo dito. Hindi ba mas nakakahiya sa angkan ninyo? Anong ibig mong sabihin? Trabaho lang ang pagiging waiter. Tao rin sila. Hoy, alam mo ba? Kayong dalawa nitong dukhang waiter, bagay na bagay pala. Kaya pala tinanggihan mo si Mr. Meron ka na palang gusto. Wala ka na bang ibang magawa? Kailangan mo ba mangyalam sa buhay ko? Magkakapantay ang mga ibon sa kulay. Nakakasuklang makipag-usap sa mga dukha. Sira ulo siya. Huwag mo na lang pansinin. Ang sama ng trato niya sa'yo, hindi ka ba nasasaktan? Matalas ang dila niya. Hindi naman ako mawawalan sa salita niya. Kawawa naman siya.
Siguro laging siyang inaapi. Sige, mauna ka na at Huwag mo akong istorbohin. Paalam. CJ. Magpadala ka ng tao para kunin ang bihirang pink na brilyante. Ipadala kay Miss Lin. Sabihin mo masaya sana siya sa handaan. Opo. Miss Lin, ito ang brilyanteng ipinadala ni Mr. Fu sa'yo. Si Emic Few. Hindi ko siya kilala. Umalis ka na. Ano ang ipinadeliver sa iyo ni Mr. Fu? Nagutos si Mr. Fu na ihandog kay Miss Lin ang bihirang pink na brilyante. Naku. Miss Lin. Ang bait talaga ni Mr. Fu sa iyo. Talagang mahal na mahal ka niya. Siyempre naman. Si Mr. Fu ang tagapagmana ng buong Fu Group. Isang maliit na pink na brilyante ay walang kabuluhan sa kanya. Ako ang Miss Lin na binanggit. Pero ayon sa utos ni Mr. Fu, ito'y para sa babaeng ito. Probinsyana lang siya. Nagkamali siguro si Mr. Fu ng tao. Ako ang tunay na bibigyan ng regalo ni Mr. Ako si Miss Lin. Paumanhin. Talagang hindi ko alam. Sino si LV Fitz? Walang nabanggit na dalawang Miss Lin dito. Pwede ka nang umalis. Naku, mukhang napakahalaga nitong pink na brilyante. Napakaheneroso ni Mr. Fu sa regalong ito. Miss Lin, swerte mo talaga, syempre. Mayaman at mabait si Mr. Fu. Hindi tulad ng iba. Nawala namang karanasan. Naglalandi pa sa isang waiter. Nakakakahiya. Naihatid na ba? G-Fu, natanggap na po ni Binibini Lin. CJ, maaari ka nang umalis. Tiyak na masayang masaya si Madam sa iyong regalo. Mukhang hirap na hirap siya sa pamilya Lee. Ayon sa investigasyon, inuwi ng pamilya Lin si Madam mula probinsya. Para sa kasunduang pag-aasawa. Itinago ko ang tunay kong pagkatao. Pero hindi niya ako minata. Dapat ko bang sabihin ang G-Fu, kahit hindi publiko ang pagkakakilala sa inyo, alam ito ng lahat sa kumpanya. Paano kung may kumana ng masama? Alam mo, hindi maitatago ang tunay na kabutihan kahit anuman ang mangyari. Hindi ko papatagin ang asawa ko kanino man. Binibini Lin, karapat dapat kang maging CEO ng kumpanya. Kung wala ka, hindi namin mararanasan ang ganitong kasayahan. Tama. Ikaw. Tawagin mo yang walang kwentang boyfriend mong waiter para magtimpla ng alak. Linran, lumalampas ka na. Ako ang CEO ng Lin Group. Hindi ko ba mapaandar ang isang intern na tulad? Magpakabait ka sana. Kung hindi, pasusunugin ng tatay ko ang mga gamit ng nanay mo. CJ. Yiki, Lin, ano pong gusto ninyong inumin? Kanina ko pa sinabi. Gusto kong pumunta dito yung boyfriend mong waiter. Para magtimpla ng alak. Narito na ang CEO ng Fu Group. Oh, mukhang mas prestigiyoso ang Fu Group kay President Wang. May bagong CEO daw sila. Hindi ko pa siya nakikita. HMP. Yan ba yung walang kwentang waiter? Waiter siya? Sino yung naghihiyawan tungkol sa Pangulo ng Fu Group? Nakakaabala talaga yon. Mga taong nasa mababang antas ngayon, laging gumagawa ng eksena ng walang dahilan. Ha, tama nga. Di ba't malapit nang dumating si Presidente Wang? Hindi ko alam. Huwag harangan ang daanan. Ingat na huwag makabangga ng mga importante. Sino sa palagay mo ang mababangga? Ayan. Ang boyfriend niya ang tagapagmana ng Few Group. Mga hamak na tulad natin dapat huwag maghanap ng Talaga? Bakit hindi ko maalala? Na may girlfriend ang tagapagmana ng Few Group. Usapin yan ng mga malalaking pamilya. Paano mo malalaman? Nag-aalala lang ako sa atin dahil magkasama ta. Kaya binigyan kita ng babala. Kung nakatanga ka lang dyan kanina, baka naipasok ka na palabas. Kailangan kitang pasalamatan. Walang anuman. Sa huli, kontrata lang ang relasyon natin. Hindi naman malaki. Tama. Kumita ka ba ng malaki ngayong gabi? Hindi ko alam. Sapat na siguro para sa hapunan. Kaya lahat ng perang ito ay para sa... Masyado kang mabait. Ano ng problema ko? Maganda ang itsura mo. Pero mas pipiliin mong magtrabaho kaysa sa madaling paraan. Bihira yan. Madaling paraan? Mas mabuting hindi mo malaman. Pagkatapos ng handaan, huwag kang aalis. Ilibre kita ng pagkain. CJ. Anong pinag-uusapan ng dalawang yan sa tabi? Nasaan si Ginoong Fu? Nasa baba si Ginoong Fu may kinukuha. Malamang importante yun. Anong gulong-gulungan ninyong dalawa? Tigilan mo ko, lagyan mo ako ng inumin. Linran, tama na yan. Huwag kang mainggit sakit. Pag naka-engage na ako kay Ginoong Fu, ipapa-assign ko sa kanya ang boyfriend bilang security personnel. Isang munting regalo ko. Sa aking munting kapatid. Tigil na sa pakitang
At ikaw? Bakit ayaw mo kay Meng Xiao? Sa waiter ka nakipagrelasyon. Wala ka bang amor proprio? Hindi tulad ko. Sinusuyo ako ni Ginoong. Binigyan pa ako ng mamahaling pink na brilyante. Paano napunta sa'yo ang brilyante? Assistant Ann. Mukhang nagkamali ang waiter. Kukunin ko yan. Miss Lin, paumanhin, pero hindi sa'yo ang brilyante. Sino ka? Ako ang personal na assistant ni President Wu. Anong personal na assistant? Hindi kita kilala. Ay sila'y mo ang brilyante. Ah, ganun ba? Ginagamit ka lang niya. No. Para lang nakawin ang brilyante ko. Lin, oo, wala kang hiya. Nakita mong binigyan ako ni Ginoong. Ginagatungan ka ng inggit, ha? Isang $3 milyon na brilyante lang to. Kung gusto ni Lino, bibigyan ko siya ng 10 beses pa. Ikaw na mahirap na wait. Ang lakas ng loob mo, ha? Nakakita ka na ba ng brilyante? Huwag na nating patulan yan. Tigil. Matapos magmalaki, tatakbo ka. Lin, oo. Ikaw ang kahihiyan ng pamilya natin. Pakikipagrelasyon sa dukhang waiter. Miss, pakiusap isauli ang brilyante. Kung hindi, i-report ko na ito sa pangalan ng pamilya ko. Bakit ko isasauli? Akin to. Ito ang sales receipt, Miss Lin. Kung ayaw mong isauli, pwede kitang kasuhan ng illegal na pagangkin ng ari-arian. Paano may sales receipt? Miss Lin, kung ayaw mong isauli, pwede mo namang bilhin to. Magkano? 3 na milyong piso. Magkano ulit ang sinabi mo? Ang brilyanteng ito ay galing sa Zurich auction at napakamahal nito. Binibining Lin, hindi mo ito kayang bilhin. Kalokohan. Akala mo hindi ko kaya. Ayoko ng gulo sa harap ng maraming tao. Binibining Lin, magbabayad ka ba via transfer o check? Kulang ang pera sa account. Kung hindi, bibigyan ko lang siya ng bounce check at bahala na mamaya. Check. Lin, oo, babawian kita sa tamang panahon. Heto na. Lin Ran, huwag kang magpanggap na mayaman. Kung naalala ko ng tama, hindi sapat ang credit limit ng account. Sa tingin ko, naiinggit ka lang sa akin. Hindi mo kayang bumili ng mamahaling alahas sa buong buhay mo. Kung magmamakaawa ka ngayon, baka bigyan kita ng ilang araw. Isang 3 milyon na brilyante. Ay hindi karapat-dapat sa kanya. Buti naman alam mo ang sarili mo. Ipadala mo ito. Ipadala lahat ng alahas mula sa Zurich Auction House. Kay Binibining Lino. Ha ha ha. Hindi, ang ibig kong sabihin. Hindi nyo kailangang magmalaki. Hoy. Ipadala lahat ng alahas mula sa Zurich Auction House. Nagmamayabang ka lang, di ba? Kapag may sinabi ako, asahan mong matutupad yun. Sige. Hihintayin ko. Kayong mga waiter, saan kayo kukuha ng maraming alahas? Excuse, nasaan si Binibining Lin? Anong kailangan niyo sa akin? 10 minuto ang nakalipas, tumawag ang Zurich Auction House at ipinapasa ang mga sumusunod na alahas sa inyo. Para sa akin. Isang medieval crown. Isang blue diamond necklace. Isang set ng Australian white pearl. Ah, Diyos ko. Lahat ito ay walang katumbas na alahas. Paano naging narito sa handaan? Imposible ito. Ang mga alahas na ito ay mga pambihirang kayamanan sa mundo. Binibining Lin, pakikuha po ito. Imposible. Lin, oo. Mga scammer lang ang mga to na hinir. Magtuturo ako sa iyo ng leksyon. Binibining Lin. Kung mangahas kang hawakan si Lino, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Sino ang may lakas ng loob ng ulo sa aking handaan? Saan galing ang tarantadong to? Nang-aapi kay Binibining Lin? Binibining Lin. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng aking katulong sa hindi magandang pagtanggap. Lin, oo. Narinig mo ba yun? Kung lalapas-tanganin mo ako muli, pagsisisihan mo to ng gusto. Tama si Binibining Lin. Ang handaan ito, si Binibining Lin ang pinakamahalagang panauhin ko. Ang sino mang lalaban kay Binibining Lin ay kalaban din ako, Wang Xiong. Wang Sayong. Hoy, Wang Sayong. Ayokong makipagkita para itago ang pagkatao ko. Di ko inakalang makikinabang si Lin Ran. Lin, oo. Anong masamang balak mo sa ngising yan? Bawal ba yun? Lin, oo. Kung uulitin mong gilitin ang pasensya ko, papaluhurin kita ngayon din. At Lin Ran. Huwag kang masyadong mayabang. Ayon kay Jiwa, ako ang pinakamahalagang panauhin niya. Lin, oo. Iniuutos ko sa'yo. Nalumuhad, ngayon din. At humingi ng tawad.
Mag-sorry ka. Ha? Karapat-dapat ka ba? Dahil lang ako ay pangunahing panauhin ni Jiwang. Wang Sayong. Dapat sigurado ka na alam mo kung sino ang nakatayo mismo sa harap mo. Whatever she wants. Huwag mong ipagkamali ang iyong tagapagligtas at ikapahamak ng angka ng mga... Ano ang gusto mong palabasin? Ginoong Wang, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Probinsyana lang yan. Walang modo. Yun pala, isa lang siyang probinsyana. Kaya pala puro kabalbalan ang sinasabi. Ginoong Wang, mas mabuting paalisin mo siya bago ka pa niya lalong mapahiya. Ang sinumang gagambala sa kanya, ako ang kakaharapin nila. At sino ka naman? Huwag ka nang makialam sa usaping ito. Ako na ang bahala. Siya. Isa lang siyang tauhan sa handaan. Ginoong Wang, paalisin niyo silang lahat. What if I'm not satisfied? Sinisira ninyong dalawa ang aking handaan. Ngayong araw na ito, alang-alang kay Binibining Lin, hindi ko na kayo paparusahan. Guardia. Samahan niyo silang lumabas sa handaan. Wang Sayong, nakakahiyang bastusin mo ako. Probinsyana ka lang. Bakit naman hindi? Wang Sayong, huwag mong kalimutan kung sino ang tumulong nang ikaw ay lubog sa hirap. Si Binibining Lin ang kumatawan sa Huaxia Group nang mamuhunan sa Wang Group. Wala kayong karapatan, nakausapin ako tungkol dito. Lumabas kayo dito. Wang Sayong, tinulungan kita noon, hindi para apihin mo ang mga dukha ngayon. Wang Sayong, sip-sip ka lang, lamang ng mahihina, hindi mo karapat-dapat ang puhunan ng Huaxia Group. Mula sa sandaling ito, babawiin ng Huaxia Group ang puhunan sa Wang Group. Nagmumura ka pa rin sa akin? Guardia. Wang Sayong, hindi mo na kailangan pa akong paalisin. Aalis na ako ng mag-isa. Tara na. Umalis ka na. Hoy, kayong dalawa, hintay muna kayo rito. Pupunta muna ako sa CV. CJ, Hoy, ipakansela agad ang investasyon sa Wang Group. Ano ang dahilan? Walang dahilan. Ginoong Wang, dapat mong turuan ng leksyon ang babaeng yun. Nakuha mo na. Hoy. Ano? Ginoong Wang, may masamang nangyayari. Tumawag ang Huaxia Group. Sabi nila hindi na sila mag-i-invest sa Wang Group. Ano? Bakit biglang nagbago? Sabi nila sa telepono, walang dahilan. Walang dahilan? Binibining Lin, ikaw ang kinatawan ng Huaxia Group. Ano ang nangyayari? Nagkataon lang siguro to. Binibining Lin, kailangan talaga namin ng tulong mo. Sige, hintayin mo ang update ko. Ha? Ginoong Fu. Galit na galit ako nang makita ko. Mukha ni na Wang Xiong at ng babaeng yun. Bakit hindi mo inilahad ang tunay mong pagkatao? sabi ng asawa mo. Kaya niyang ayusin ito. Ha? I didn't expect Pero, you to become a pimp just to explain. Masaya naman ako sa pakiramdam ngayon. Maghintay muna tayo ng konti. Sandali pa. Saka ko ipapahayag ang tunay kong pagkatao. CJ, tatawagan kita kung may kailangan. Sige, Ginoong Fu. Ang tao talaga hindi mo mabatid ang ugali. Nagpapakababa para lang sumipsip. Sipsip. Women's clothing store. Okay, President Xi, Jianlu, come with me to meet a client. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Naipit lang ang bukong ko. Ginanon ka na nila, at wala kang pakialam. Sino ang makakagulo sa akin? Ako'y hindi matatalo. Kaya ko ang high society at mababang kaya ko ang mga kabit at mga tambay. Kung napifeel mong naapi ka, sabihin mo agad sa akin. Pinaghirapan mo ang pera mo. At hindi tayo dapat maging pabigat sa isa't isa. Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina sa handaan. Ah, ikaw, nasaan ang mga kaibigan mo? Yung mga gwardiya, mga tropa mo ba lahat yun? Marami ka ring pinagdaanan. Naghihir ka pa ng maraming tao para sa eksena. Plano lang pala lahat yun. Ah, alam ko. Yung alahas mula sa Zurich Auction House. Peke lahat yon. Huwag kang mahiya. Marami ka pang paraan para suportahan ako. Ah, huwag mong alalahanin ang Seki ni Linrat. Siya. Wala namang ganoong kalaking pera sa account niya. Alam ko, bouncer talaga yung Seki niyang yan. Hindi bale. Ang dami nating pinagdaanan ngayong gabi. Wala pa tayong nakakain dahil nangako akong manlibre sa iyo. Hindi ko pwedeng sirain ang pangako ko. Tara na. CJ, Sabihin ko sa'yo, dito sa lugar na to, ang sarap ng pagkain. Sobrang malasa. Tara na. Kuya, 2 order ng spicy hot pot na $25. Sige. Lin Nuo. Yang basurang pagkain.
Isang probinsya nung istambay lang ang kakain niyan. Nakakahiya ka sa angkan natin. Bakit ang daming langaw dito? Lagi na lang gumagala. Nakakainis. Sino ang pinag-uusapan mo? Siyempre, yung nagagalit ang pinapatulan. Probinsya ng walang inang nagpalaki. Ayaw ko na nga makipagtalo sa'yo. Nakita mo yung mamahing kotse sa labas. Iyon ang sa nobyo ko. Gusto niyang sunduin ako ng driver. Hindi mo pa yata nasakyan yan. Sinong nagsabing hindi? Basta gusto niya. Pwede siyang pumili ng kahit anong kotse. Ang yabang mo magsalita. Nakasakay ka na ba sa Benz? Ikaw. Tama na yan, Linran. Kung naghahanap ka ng gulo, doon ka magwala sa sulok. Huwag kang magpanggap sa harap ko. Bukas ng gabi. Ang engagement party namin ni Mr. Fu. Dahil hindi mo pa nararanasan ang isang mamahing handaan. Bibigyan kita ng pagkakataong makakita. Ah, salamat. Bukas ng gabi, maraming bisitang darating. Huwag mo akong ipahiya. Ah, palangga. Bukas ng gabi. May malaking sorpresa ako para sa'yo. Huwag mo nang ikumpara ang sarili mo. Ganyan talaga siya. Puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Huwag mo na lang pansinin. Linho, sa totoo lang, ako, Sige na, alam kong mabuti ang intensyon mo. Hay, hindi ba't napagkasunduan na natin na huwag makialam sa personal na buhay ng isa't isa? Handa na ang hotpot. Makinig ka. Kilalang kilala ang lugar na ito. Ang sarap talaga. Tikman mo agad. I've tolerated you for a long time. Did I cheat first? Or did you cancel the engagement first? The truth is clear. Ilsa, ang sarap talaga. Mas masarap pa ito kaysa sa mga natikman ko. Trouble. You went ahead and swallowed most of the Jiang family's business. My mother's death and my father ending up in a coma. It was all because of you. Lunin, Wasn't it? Jianlu, stop slandering people. Shut up. And you, Xiao Yu, you're as disgusting as your mother, the mistress. I don't care if you're with Hu Fengming because I don't want. Hay, Linoo, inayos ko ang kasal mo kay Meng Xiao. Tapos maglalasing ka pa? Umuwi ka na agad? may ginagawa ako. Nasa akin ang mga gamit ng nanay mo. Magpakabait ka. CJ, sa loob ng isang oras, pupunta ako dyan. May aasikasuhin muna ako. Pasensya na. samahan kita. Huwag na, okay lang. Do you need help? Sir, bayad na po. Ang lakas ng loob mo. Ha? Hindi ka man lang uuwi? Iniwan mo ako sa probinsya na. Mahigit 10 taon noong bata pa. Wala kang paki o tanong. Ngayong isang araw lang akong hindi umuwi. Nagdrama ka ng ganito. Grabe na talaga ito. Lin Zenshan. Palagi mo akong sinasaktan noong bata pa. Dahil wala akong kakayahan noon. Pero kung ulitin mo pa yan, mag-ingat ka. Hindi na kita pagbibigyan. Sige. Ganyan ka makipag-usap sa akin. Bukas, itatapon ko na lahat ng gamit ng nanay mo. Kung hawakan mo ang gamit ng nanay ko, Kung gusto mong makita ulit ang gamit ng nanay mo, magpakabait ka. gamit ng nanay ko yan. Wala kang karapatang hawakan yan. Bulag ang nanay ko nang lokohin mo para iwan ang mga Sinasabi ko sa'yo, sa akin na lahat ng gamit ng nanay mo. Gagawin ko ang nararapat. Tandaan mo, isa ka ring Lin. Mas mabuting sumunod ka na lang. Pagkatapos mong ikasal, gagawin kitang manager sa headquarters. Para rin naman sa'yo, babae ka lang. Anong alam mo sa pamamahala ng kumpanya? Pag nakuha ko na ang gamit ng nanay ko, pwede ka nang magpaalam sa Lin Group. CJ, susundin kita. Buti naman nakatino ka. Tandaan mong dumalo. Sa engagement banquet ng kapatid mo bukas. Hindi ako pupunta. Ayaw mo na bang makuha ang gamit ng nanay mo? CJ, pupunta ako. Hindi na ako pairali ni Lin Zenshan. Kailangan kong makuha agad ang gamit ng nanay ko. Binibining Lin. I just need you to pretend to be my girlfriend and have dinner with Ang ganda mo talaga. $20,000 each time. Anong ginagawa mo dito? And if the children are willing to pretend to Binigyan ko si Lin Ran ng free na $1,000,000. 50,000, Mag-enjoy tayo ngayong gabi. Ayos ba? HMM. Panaginip mo lang yan. Nai-transfer ko na free na $1,000,000 kay Lin Ran. Ipinagbili ka ng kapatid mo sa akin. 3 milyon. Ayaw mo pa rin pakasal sa akin, sa huli. Susunod ka rin, nang walang reklamo, di ba? That means $70,000 a week. That means $210,000 a month. Much more than mom earns in a month. Hoy Linoo, I made a calculation error. Actually, it's makinig ka sa akin. Magpakasal ka na lang ng diretso sa akin. Mr. Shen is Malapit nang mabankrupt ang pamilya Lin. Huwag kang mag-alala. was my dad. Pagkatapos mong pakasal sa akin, Why do you have such thoughts? What are these dangers? bibigyan ko ng ilang milyon. It's Mr. Ang pamilya Lin dahil sa'yo. Our father, can we meet? Para hindi mabankrupt ang pamilya Lin. Dalhin mo ang pera mo. Umalis ka na. Linoo,
Huwag kang magambisyon ng sobra. Sino ka ba? Para makipagkapihan sa akin. Lin Nuo, ikaw lang ang paboritong panganay ni Lin Shentian. Bakit ka nagkakalakas ng loob sa harap ko? Alam mo ba ang Waxa Group? Ang Huaxia Group. Ang pinakamisteryosong investment company sa Haicheng. Lahat ng kumpanyang pinondohan ng Huaxia Group, nagiging malaking listed company. I'll do my best. I want to earn Si Wang Xiong, na nasa top rich list ng Haicheng, ay umangat dahil sa mga investments mula sa Huaxia Group. Alam mo ba? Ang kinatawan ng Waxa Group, Lin din ang apelyido niya. Ano? Binibining Lin. Ikaw kaya ay? Binibining Lin Nuo. Ikaw kaya ang? Ah, ate. Ito pala ang pinag-ayos na pakikipagtipan ni Itay para sa'yo. Lin Ran, anong pagpapanggap mo rito? Kahit medyo matanda na si Pangulong Mek. Pero kahit papaano, mas matatag siya, kesa sa walang kwentang waiter mong nobyo. Ate, swerte mo sa pag-ibig. Pangulong Mek. Oh, Kaya, ang kapatid ko, lumaki siya sa probinsya, alam mo, pero heto, kahit papaano, presentable naman itsura niya. Kung pakakasalan mo siya, swerte mo pa rin. Lin Ran, mag-ingat ka sa mga salita. Ano? May mali ba akong nasabi? Si Itay ang nagayos ng pagkikita nyo ni Ginoong Mek. At pumayag ka lang dahil mayaman siya, di ba? Lin Ran, makinig ka. Dapat asikasuhin mo ang sarili mo at tumigil ka sa pagpapanggap sa harap ko. Kung hindi, pawawalan kita ng lahat ng meron ka. Malalaking salita, ha? Anong magagawa mong pawalan ako ng lahat? Ang aking nobyo. Siya ang CEO ng Fu Group. At ikaw, isang hamak na empleyado lang. Di mo kayang panasan ang sapatos ko. Ginoong Meng. Dalhin mo na si Lin Nuo rito. Sinira niya ang aking kasunduan. Naniniwala ka bang papaurungin kita kay Ginoong Fu? binibining Lin. Ang estado niya ay dahil sa'yo. Anong klaseng estado meron siya? Probinsya ng walang mudo. At ako, ang CEO ng subsidiary ng Lin. Ano? Ikaw ang CEO ng subsidiary ng Lin. Tama. Sinasabing ang kinatawan ng Huaxia Group, ang bumili ng subsidiary ng Lin. Kaya, ang kinatawan ng Huaxia Group, ikaw pala? Hoy, Pangulong Lin. Oh, hindi. Mali ako, di kita nakilala, maaasahan mo, aalisin ko na si Lin Nuo rito. Inihanda ni Lin Zenshan ang salo-salo ngayong gabi. Gusto mo bang umalis ako? CJ, ikaw na ang magpaliwanag sa kanya. Tigil. Ngayon pinagbabantaan mo ako gamit si tatay. Maghintay ka lang. CJ, naghihintay ako. P******** A. Pagbabayaran ko si Lin Nuo sa kanyang kayabangan. Ay, nawala ang aking pulseres. Nahulog mo ba saan man? Hindi. Kanina lang ako sa CR mga kalahating oras ang nakalipas. May iba bang pumunta sa CR ng panahong iyon? Lin Nuo. Nagmamadali kang pumasok sa CR kanina. Ninakaw mo ba ang pulseres? Hindi. Hindi sapat ang salita lamang. Pakita mo ang iyong bag. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang maghalungkat? Ibigay mo sa akin. Anong ginagawa mo? Ibigay mo. Sige, Lin Nuo. Magnanakaw ka. Ninakaw mo ang pulseres ko. Hindi ko ninakaw ang brilyanteng pulseras na ito. Hindi ko alam kung bakit nasa bag ko. Grandma, let's transfer to our company's Lin Nuo. Paulit-ulit mo akong sinusuk. Ngayong gabi, dapat mong harapin ang mga bunga. Mga tao. May matibay na ebidensya. Magnanakaw si Lin Nuo. Paalisin ko siya sa salo-salo ngayon. May tutol ba? Walang tutol. Palayasin niyo na agad. Hindi mo alam kung ano pang mananakaw niyan. Oo. Hoy, Lin Nuo. Huwag ka nang sumama sa mga ganitong pagtitipon. Sige, nakakahiyang makisama sa iyo. Eksakto. Lin Nuo, hindi ko alam kung paano ka mabubuhay sa Haicheng. Hindi ko ninakaw ang brilyanteng pulseras na ito. Nais kong makita ang footage ng surveillance. HMP, gumagawa ka ng gulo sa engagement ni Binibining Lin at ni Ginoong Fu. Pinatawad ka na ni Binibining Lin sa pulis. Tapos lakas pa ng loob mo, humingi ng surveillance footage. Hindi ko kinuha ang bagay na ito. Bakit hindi ako maglalakas loob? Tama na. Huwag na kayong magtalo, may mahalagang bisita na darating. Lin Nuo. Dahil kapatid ka ni Lin Ran, hindi na kita pahihirapan sa pulseres. Lumabas ka na ngayon din. Binibining Lin, tutulungan kitang paalisin siya. Guardia. Bitawan niyo ako. Lin Nuo, kung ayaw mong umalis ng maayos, hindi lang guardia ang magpapalaya sa iyo. Sabi ko na.
Hindi ko ninakaw ang pulseras na iyan. Kailangan kong makita ang surveillance footage. Nasa bag mo ang pulse areas ng matagpuan. Maliwanag ang ebidensya. Ipakita niyo ang footage. Panaginip mo yan. Kayong dalawa, paalisin niyo siya ngayon din. Tingnan natin sinong may lakas ng loob. Anak ako ni Binibining Lin, ang makikialam sa akin. Ay hindi mabubuhay ng payapa. Inapi mo si Ginoong Fu at Binibining Li, tapos nagmamalaki ka pa. Ikaw. Kahit bugbugin kita hanggang mamatay, walang maglalakas loob na tumulong sa... Sinong nagsabing walang kakampi siya? Ang babaeng ito ay nagkasala kay Ginoong. Sino ka ba? Para ipagtanggol siya. Sino ako? Hindi ka karapat dapat malaman. Ang lakas ng loob mo, ito ay pagdiriwang ng kasunduan ni Ginoong. Ginoong Few. Come and join us too. Grandma, this isn't good. There's nothing wrong with May 30 segundo ka. Para makipagkita sa lobby. Ang babaeng ito, si Lin Nuo, ay nagkasala kay Ginoong. Sino ka nga ba? Para tumayo para sa kanya. At naglakas loob ka kay Ginoong. Manahimik ka. Ginoong Fu. Umalis ka na. Kuya, Kuya, Si Fu Hauran. Ipinagmamalaki mo ang pagkatao ko. Hindi ko na itutuloy. Pero ngayong gabi, dapat tratuhin ng patas si Lin Nuo. Utusan ang seguridad. Kunin ang lahat ng TC footage ngayong gabi. Kolektahin ang lahat ng TV recording. opo. At pagpapaaminin si Linran sa kanya. Sige. Kayong lahat, sumunod sa akin. Kaya, ikaw pala si President. Kaya, ikaw si President. Paumanhin. Itinago ko ang tunay kong pagkatao bago tayo ikinasal. Ah, okay lang. Sa huli, may kasunduan tayo bago ikinasal. Nababasura ang kontrata. Hindi na kailangan yan. Sundin pa rin natin ang usapan. Maghiwalay na tayo ng landas, at huwag nang gambalain ang isa't isa. Ayaw mong malaman ng iba ang pag-aasawa natin. Siyempre. Alam mo bang marami sa Haicheng ang gustong mapangasawa ang pamilya Fu? Eh ano naman? Did you quit your job? CJ, To go to the nightclub? mukhang iba ka talaga sa kanila. And you aren't polite. Aren't you interested? Ako ang reyna ng sariling buhay ko. Laging nakangiti ang tiwala ko. Mas malakas ako kaysa sa iniisip mo. Need to talk about what happened last night. Naniniwala ako sa'yo. talk about. You must Tandaan mo. compensate me for my son. Itago mo sa lahat na asawa mo. CJ, 100,000 yuan. Sa totoo lang, napangasawa kita. Dahil nagmamadali ang tatay ko, na ipakasal ako sa iba. okay lang. Wala akong problema. Ano man ang dahilan mo sa pagpapakasal, hindi mababago ang katotohanang mag-asawa na tayo. Lin Nuo, nandito lang ako palagi para sa'yo. Kahit anong gawin mo. Hindi ako tututol. Footing at, mabuti kang tao. Binibining Li, ang bait mo naman. Ang mga babaeng tulad ni Lin Nuo. Dapat tawagan mo ang pulisya ng harapan at ipaaresto siya. Pagkatapos dalhin sa presinto ng ilang araw, para turuan siya ng leksyon. Oh. Sa huli, kapatid ko sa ama si Lin Nuo. Kahit probinsya na siya, kailangan ko siyang bigyan ng konting respeto para sa reputasyon ng pamilyang Li. Oh, sabihin ko sa'yo, probinsya na lang siya. Iyan ang totoo, hindi siya bagay sa mataas na lipunan. Huwag mo siyang kawan. Ano ba ang halaga niya? Ah, anong ginagawa mo? Lin Nuo. Nababaliw ka na ba? Linran, inakusahan mo akong magnakaw. Humingi ka ng tawad ngayon din. Akusahan ka. May ebidensya ka ba? Humingi na ako sa seguridad ng surveillance footage ngayon. Surveillance. Ha? Sige, ipakita mo ang surveillance footage. Pero kung wala kang ebidensya, lumuhad ka at humingi ng tawad. Paano kung may ebidensya ako? Ipakita mo muna. Nilagay ko na ang pulsera sa bag ni Lin Nuo. Paano ang surveillance? Huwag kang mag-alala, naasikaso ko na. Nandito ang ebidensya. May sasabihin ka pa ba? Kahit may surveillance ka, di na patutunayan na. May ibang naglagay sa bag mo. Anong kinalaman ko dito? Nagsisisi na siya ngayon at ayaw magpakita. Linran, hinahamon kitang wala kang kinalaman dito. Siyempre, Sige nga. Dahil wala daw kinalaman. Tumawag tayo ng pulis. Paimbestigahan natin kung paano napunta ang pulseras dito. handa ka ba? Ano nang hindi ko kayang gawin? Engagement banquet mo ito. Kapag dumating ang pulis, hindi ako ang mapapahiya. Kung tatawag ka ng pulis, hindi ka papatawarin ng tatay ko. Abalang tao si Lin Zenshan. Ni hindi man lang dumalo sa engagement ng paborito niyang anak. Kung i-report ko lang ito, ano nang kinakatakot ko? Ikaw, Tigil na. Hauran. Tama na. Napatunayan na ng surveillance na walang kinalaman si Lin Nuo dito, Lin Ran. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Ano? Papaaminin mo ako sa kanya. Gawin mo na. Gawin mo. Paumanhid. Lakasan mo, hindi kita marinig. Paumanhid. Kanino ang paumanhin?
Mali akong nagbintang na ninakaw mo, paumanhid. Linran, alam mo ba ang pagkakaiba ng tao sa hayop? I brought them to Ang mga hayop, kulang lang sa pagkatao. Pero ang ibang tao, tanga at masama pa ang ugali. Makinig ka, ang nangyari ngayon ay aral para sa'yo. Kapag tinirahan mo ako ulit, pagsisisihan mo, Ha? Sino ang akala kong iyon? Ikaw. May lakas ka pa ng loob na pumunta dito. may gagawin ako. Yung nangyari kagabi, si Miss ay naging mapagbigay, at hindi ka naman niya ipagkakait. Paano ka nang ahas na? Magtrabaho pa rito. Tungkol sa nangyari kahapon, ang katotohanan ay napatunayan na. Hindi ko alam kung saan galing ang footage. Hindi mo ba gusto ang maglandian sa mga gwardyang ito? Ha? Kagabi. Ginamit mo siguro ang katawan mo, HMM. Para pagalawin ng isang tao, para sa iyo. Ikaw, Hoy, President Lee, tamang-tama na nandito ka. Wala pa akong nakikita. Kasing walang hiya ni Linoo. Hindi siya karapat-dapat sa kumpanya. Alisin niyo na siya agad. Linoo. Pinapayagan kitang manatili dito dahil kay Papa. Kung patuloy kang gagawa ng problema, huwag kang umasa na magiging mabait ako. huwag mo nang banggitin. Laging ikaw ang gumagawa ng gulo. Linran, ipinagmamalaki mo ang ninakaw mong identidad at nagpapanggap na makapangyarihan. Nakakadiri ka talaga. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang dapat na nakakaalap. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Kung may aalis man, ikaw iyon. Ikaw ang... kung ganoon, ipakita mo ang kontrata ng pag-acquire para patunayang ikaw ang aalis na ako agad. Kontrata lang ito. Kukunin ko na agad. Boss, pwede mo bang baguhin ang kontrata? Idagdag mo ang pangalan ko dito. Sige. Ito ang kontrata ng pagkuha sa kumpanya. Linoo, sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na maninira ka pa kay Jilin. Linoo. Dilat ang mga mata, tingnan mabuti. Presidente Lin, sa nakikita ko, Linoo, walang hiya lang siyang magnanakaw. Paalisin niyo na siya agad. Linoo, kung may natitira pang pagkamakatao, umalis ka na lang sa kumpanya. Dahil sa ating nakaraan, bibigyan kita ng trabaho bilang tagalinis. Sigurado. Di kita pababayaang magutom sa high check. Oh, Presidente Lin. Ang bait-bait mo talaga. Walang hiya talagang babae to. Naghanap ka pa ng trabaho para sa kanya. Ano sa palagay mo? Nagdesisyon ka na ba? Anong tinitingnan mo? Linran, kinakabahan ka na ba? Hindi naman peke ang kontratang to, di ba? Bantayan mo ang salita. Totoong kontrata ito. Kung naalala ko ng tama, di ba nabili na ng Huaxa Group ang kumpanya? Kahapon lang ang petsa sa kontratang ito. Linran, kung gagawa ka ng peking kontrata, dapat sinigurado mong mukhang totoo ito. Tangka ba o ano? Imposible. Tunay ito. Heto, tingnan mo. Hoy, Presidente Lin, anong nangyari sa petsang ito sa kontrata? Ito ay tunay na kontrata, Linoo. Kung ayaw mong umalis sa kumpanya, huwag mo akong sisihin sa gulo mo. Hanggang saan ang kapal ng mukha mo? Sino ba talaga ang walang hiya? Linran, nagpapanggap kang nag-uutos sa kumpanya. Wala ka bang konsensya? Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Sino ang pumayag na umupo ka? Tumayo ka. Linran, maging tapat ka na lang. Kagabi, sa pagbintang mong magnanakaw ako, hindi pa kita pinagbabayaran. Kung gusto mong pumunta sa presinto, mag-ingay ka na lang. Makasarili si Lin Zenshan. Ikaw naman ay mayabang. Pareho kayong magkatulad na uri. Ako ang paborito ni Mr. Lin sa lahat. Kahit hindi ako CEO. Ang babaeng ito ay dapat umalis ngayon. Tawagin ang seguridad. Tingnan natin sino ang maglakas. Manager Zhang, ako si Miss Lin, mula sa pamilyang Lin. Siya naman ay walang iba kundi isang probinsya ng bastos. Wala siyang karapatan na magsalita sa pamilyang Lin. At ang tatay ko, ipinagbili na siya kay Meng Xiao. Kung hindi siya alis ngayon, ikaw ang pailisin. Hoy, nako. Ako ang presidente ng pamilyang Lin. Subukan ninyong hawakan ako. Lin, oo. Bago ka magyabang, tumingin ka muna sa sarili mo. Isang probinsyana ka lang. Ang lakas ng loob mong mag-akala, presidente ka ng pamilyang Lin. Hindi ka karapat-dapat. Nandito ba si Binibining Lin? Anong kailangan mo sa akin? Nakakuha si Jico ng isang tatlong bahagi ng shares ng kumpanya, bukod sa pagrerepresenta ng Huaxia Group.
Si Jifu na ngayon ang pinakamalaking shareholder. Diyos ko, binibining Lin. And what about money? Ang iyong nobyo, ang pinakamalaking shareholder na How will you make ng Lin Group natin. Binibining Linran. Nagkakamali ka. Hala, Just a hobby for me. hindi naman niya. I'm also an heir to a rich family. an heir? How rich are you? Talagang binili niya ang mga shares para sa akin. Bank account Ah, right now. so ibig sabihin, kahit na ikaw man ang naging CEO ng kumpanya noon, Two small goals. You can really mula ngayon, ikaw na ang major shareholder ng kumpanya. agree to me. Eksakto. With me to the club. Diyos ko, binibining Lin, talagang nagmamalasakit si Jifu sa'yo, haha. Consider dating you. Ang galing talaga ni Howran. Dahil lang takot siya, maapi ako sa kumpanya. Nagbigay siya ng malaking regalo. Lin, oo. Isn't this love Ano pa bang masasabi mo? Ngayon ako ang reyna ng kumpanya, kahit hindi ako ang CEO. Ako pa rin ang pinakamakapangyarihan sa buong kumpanya. Hahaha, Anong pinagtatawanan mo? pasensya na. Hindi pa ako nakakakita ng taong makapal ang mukha tulad. Hindi napigilan. Lin, oo. Kahit si Binibining Lin man, ang dating CEO ng kumpanya. Pero ngayon, may shares na si Jifu sa kumpanya. Kapag inapi mo si Binibini, mag-ingat ka. Hindi ka palalampasin ni Jifu. Sino ka? Panghas ka. Dinudungisan mo si Binibining Linoo. Ang kapal ng mukha mo. Ha, maglakas loob ka. Hindi mo nga kilala si Ginang Fu. Ginang. Eksakto. Ako ang magiging asawa ni Presidente Fu. Ano ba ang problema mo? Katulong. Presidente Lee, dapat tanggalin agad ang mga ganitong tao. Isang maliit lang na katulong yan. Kapag nakausap ko si Howran, paalisin ko yan agad sa kumpanya. Binibining Lin, ikaw na ngayon ang pinirang babae sa kumpanyang ito. Hamak na tao si Lin, oo. Nagmamalabis sa'yo. Dapat mong parusahan yan. Hoy, lumuhad ka humingi ng tawad. Baka patawarin kita. Gusto mong lumuhod ako. Tama. Ikaw, panaginip mo yan. Hoy, ikaw ang dapat lumuhad. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinoprotektahan si Lin, oo? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Inuutusan kita. Paluhurin mo si Lin, oo, sa harap ko. Paumanhin. Binibining Linran. Utos ni Presidente po. Naprotektahan si Binibining Linoo. Ano? Bakit ay padadala ni Howran ang tao para sa'yo, maninira ng pamilya? Pangahas mong akitin si Howran. Ako. Binibining Linran. Kapag hinawakan mo si Binibining Lin, hindi ka patatawarin ni Ginoong Po. Ay, pasensya. Maling tao ang napuntahan. Ikaw. Nagkamali ka. Paumanhin. Di ko naayos ng maayos ang mga bagay. Di naunawaan ang hangarin ni Jifu. Patawarin mo ako. Walang problema. Okay lang. Muntik na yun. Muntik na mabunyag ang kasunduan namin ni Howran. HM. Sabi ko na nga ba, ako ang may bahay ng pamilya Fu. Bakit magpapadala si Howran ng tagapagtanggol sa'yo? Ako ang nagkamali. Ipagpaumanhin mo. Ginang. What stock makes all this? Have you heard of Mula nang makuha ni Howran ang kumpanya, nasabi ba niya sa'yo kung anong posisyon ang itinalaga niya sa akin? Ginang. Mas mabuting kay Jifu mo mismo itanong. Ito ang telepono ng tanggapan ng Pangulo. Ginang, tumawag na lang po kayo kay Jifu. Sige. Tiyak na. Magandang posisyon ang inihanda ni Howran para sa akin. think their stock to hit rock bottom? Halo. Nakikipag-usap ako sa Pangulo ninyong si Sino po kayo? Ako ang CEO ni ang kasintahan ni Jifu Howran. Pasensya na, hindi CEO namin si Jifu Howran. Maling numero ang natunugan ninyo. Heto. Siguro baguhan lang tong sumasagot ng telepon. Bukas paalisin ko yan kay Howran. Kung baguhan man siya, di man lang kilala ang si. Huwag kang magdrama. Ikaw nga ang di nakakaalam kung sino ang si. Lin, oo. Anong ibig mong sabihin? Walang importante. Naiinggit ka lang sa akin. Sa pagiging kapamilya ko ng mga makinig ka. Papuntahin ko si Howran ngayon din para tanggalin ka. Pangulong Fu. Ano? Kailangan ninyong pumunta sa Lin Group agad. Oh, hala. Pangulong Lin. Hindi lang nag-invest si Jifu sa kumpanya natin. Personal pa niyang dumadalo para suportahan ka rito. Ay, talagang concerned si Jifu sa'yo. Siyempre naman. Ako ang magiging asawa ng pamilyang Fu. Ano ba ang pagbili ng shares? Sa hinaharap, buong ang Kanfu ay akin. Oo. Ang ating pangalawang binibini ay marangal. Di tulad ng mukhang mahirap. Nakakasama pa ng loob tingnan. Lin, oo. Para kang daga sa kanal. Di makasampa sa hapag. Linran. Wala kang hiya. Ano ibig sabihin ng salitang yan? Lin, oo. Ako ang magiging asawa ng pamilya Fu. Pangahas mong kinakausap ako. Linran, di ka asenso sa pag-asa sa lalaki. Ihintayin kong masira ka. Ako ang paboritong anak ng pamilya Lin. Ngayon magiging asawa pa ako ng Lin, oo.
Di mo kayang panglinis ng sapatos ko. CJ, dilat ang mga mata at panoorin kung kaya. You are my girlfriend now. If you get bullied outside, tell me immediately. Guardia. Okay? Palabasin si Lin Noo. Sandali, Kaso kasama mo ang mga fu. Bakit tinutulungan mo si Lin Noo? Because of your poor acting skills. paparating na ang Pangulo. Malapit nang dumating ang Pangulo. Mabuti pang magpakabait kayo. Oo nga pala, binibining Lin, bakit wala pa si Pangulong Fu? Ano ba ang nagmamadali? Malaki ang grupo Fu. Palaging busy si Pangulong Fu. May inabot sigurong delay si Pangulo. Kaya siya nahuli. Linran, gusto mo bang tawagan si Amy at itanong kung kailan siya darating? Sige, tawagan mo na. Are you trying to embarrass me on purpose? Do you know that? These arrogant people. Check your phone notifications. Hello, Howran. Kailan ka pupunta rito? Bakit ako pupunta sa mga lin? I was busy making Hindi mo ba naakuha ang mga lead? I understand. Thank you. Oo. You've worked hard Kailan mo? you to a Mahal, papasok na ako sa elevator. Walang signal. calm down. If there's nothing else, I'll hang up. Sabi ng presidente, darating na siya. Seguridad ng Few Group. Mom, Galing siya sa seguridad ng Few Group. hot. Wake up. Wake up. Ano? Mom, what's wrong? Don't fall asleep. Tama. Wake Galing ako sa seguridad ng Few Group. Mom, what's Inatasan kami ng assistant ng presidente na ayusin ang opisina. Hindi ba't ikaw yung waiter sa banquet? Get my phone. Ang dami mong trabaho, ha? Ngayon seguridad ka na sa Fu Group. Waiter ba siya o seguridad? Wala kang pakialam. Hindi, naiisip ko lang, bagay na bagay sa'yo itong pobreng lalaki. Manager Zhang. Ipadala ang utos. Tinanggal na si Lin Noo sa kumpanya. Oo. Lin Noo, nasaktan mo ang asawa ng presidente. Lumabas ka na agad. Bakit ako aalis? HMM, Lin Noo, isa ka lang hamak na empleyado. Si Miss Lin ang magiging may bahay ng Fu Group. Kayong mga dukha, bilisan niyong mag-impake at umalis na kayo. Mom really okay now? Ang lakas ng loob mo. Don't worry, she just needs Manager Zhang. Anong kinakatakot mo? Palayasin niyo na ang dalawa. My son called you. Opo. Thank you came. It's no problem. Lin Noo, isa ka lang mababang empleyado. Huwag kang magpakatapang. Kung ayaw mong umalis sa kumpanya, tatawag ako ng seguridad. Mapapahiya ka sa harap ng lahat sa gusaling ito. You can heat it up. Paano mo siya pinagsalitaan? Manager Zhang. Ilang beses mo na akong minura. Pinagtiisan ko noon, pero ngayon hindi na. Anong ibig mong sabihin? Hoy, ipasa ang kautusan. Tanggalin ang empleyadong Lin, Zhang Wen. Lin Noo, wala kang hiya. My mom doesn't allow. Kahit ayaw mong umalis sa kumpanya, huwag kang magpanggap. Sino ka ba para magtanggal ng empleyado? Sino ka ba para magtanggal ng empleyado sa kumpanya? Let alone now. Hello? Ikaw ba si Zhang Wen? Oo. Tinanggal ka na sa kumpanya. The food is in Ano? the kitchen. I'm leaving now. You can take hello. 2 days off to rest at home. President Lin, inabisahan ako ng headquarters. Natanggal ako sa trabaho. Ano? Lin Ran. Natanggal ka na sa kumpanya. Ano? Mom, on the phone. Why did you call Anong nangyayari? on the phone? Natanggal din ako. Ano? Natanggal ka rin? I called sister Mama. Ito, hindi ito totoo. Kasintahan ako ng president. Sinong may ganang magtanggol sa akin? Found out she might lose her job, so we must not say anything at all. But I really wish Natanggal na si Linran. could be our Ikaw ang may gawa nito. Good care of your sister. Natanggal na si Manager Zhang. Need anything. Ikaw ang may pakana. Uncle Shing. Walang kwenta ito. Linran, laging mong sinasabi na ikaw ang magiging asawa ng presidente. Di ba? Bakit sinabihan ka ng headquarters na natanggal ka na? Are you feeling better? Anong ibig mong sabihin? Feeling energetic. Sa totoo lang, hindi ka. Tunay na kasintahan ng presidente. Imposible. Ito ang katotohanan. Ano pa naman masasabi mo? Yes. Miss Lin, anong nangyayari? Thank him with. Mom, Bakit tayong dalawa natanggal? the ability to make delicious Tama. Ikaw ang kasintahan ng presidente. Dapat kaya mong ayusin ito, di ba? As soon as you make the cake, Siyempre, peace of mind. I'll take the children to school today. tatawagan ko si Howran. Aayusin niya ito mismo. Why did you come here so early today? Hindi maabot ang tinatawagan. Mr. Subukan mamaya. Miss Lin, He's in a meeting. bakit hindi ko siya matawagan? Anong problema? Then I'll leave this in his office first. Pupunta ako sa Fu Group. You also bring Tutulungan ako ni Howran. documents. I'll need them later. Tama. of course. Oh, ito ang grupo Fu. Where are the documents? Hoy, binibining Lin, pumasok ka at hanapin si Presidente Fu. Para makapagpatuloy tayo sa trabaho. Teka, Very familiar. Hoy. Ito ang grupo Fu. Bawal pumasok ang hindi autorisado. ang kasintahan ni Presidente Fu ako. Kasintahan? Wala akong narinig niyan.
Ang kasintahan ni Presidente Fu ako. Anong lakas ng loob mong hadlangan ako? Umalis ka sa daan. Hoy, saan galing ang baliw na ito? Dali, umalis ka na. Maybe what you bought was a fake. Mr. Xing's time might Lino. be fair. Guardia. Dalhin mo ako kay Presidente Fu. Walang paraan. Narinig mo ba yun? Walang hiya ka. Hindi mo makikita si Presidente Fu ngayon, pero may salo-salo ang grupo Fu bukas. Kung talagang nobya ka niya, dapat may invitasyon ka na. Siyempre. CJ. Sige, bukas na lang binibining Lin. Gusto mo bang pumasok sa grupo Fu? Hindi, ako. Pasensya na, hindi ka maaaring pumasok. Bakit siya pinapapasok? Kasi siya si Jifu. Ano? Si Jifu yun. Imposible. Isa lang yung gwardiya ng Fu Group. Malamang nagtutulungan kayo. Eksakto. Mga hampas lupa kayong lahat. Papaalisin ko kayong lahat sa pamamagitan ni Howrat. MS, Lin, anong susunod nating gagawin? Huwag kang mag-alala. Tatawagin ko si Howrat. Maayos din ang problema. Sige. What is this outfit? Did you come for the party? How embarrassing. HMP Bakit ka biglang pumunta sa akin ngayon? Takot ako na maapi ka. Hindi ba't napagkasunduan na sikreto dapat ang ating pag-aasawa? you're dressed elegantly overnight. Are you even Nangako akong itatago ang pag-aasawa natin. Pero pangako mo rin sa akin na, kapag kailangan mo ng tulong ko, show you your claim? hindi ka magtatanggihan. Cheap men. Use tit. Ang laki-laking sisi. Talagang macho ang ugali. Binili ko ang mga shares ng kumpanya mo. A few years ago, Bukas ng gabi, ipapahayag ko ang tunay mong pagkatao. At ibibigay sa iyo ang lahat ng shares. Binili mo lahat ng shares para lang ibigay sa akin. there's another man. Angan, Seeing the news, she committed suicide. You caused her death. alam ko lahat tungkol sa pamilya mo. Who betrayed them at that time? And puts Tinalikuran ni Lin Zhenqian ang unang asawa. Ang Lin family ay dapat paga mo at ng iyong ina. Don't blame me for being rude. Lin Ho. Ayokong maapi ka. hello. Ginagawa mo ang lahat ng ito para lang hindi ako maapi. Lanan, Crying. Are you Bakit? killing your dahil mother? asawa kita. I forgot. You killed your mother with your own hands. Asawa rin ni Lin Zhenqian ang nanay ko dati. Pero pinabayaan pa rin siya ni Lin Zhenqian. Hindi ako naniniwala na makakapigil ang marriage certificate. Pinakasalan kita para takasan ang banta ni Lin Zhenqian. At sinabi rin ng nanay ko, kapag nagpakasal na ako, saka ko mamamana ang lahat sa kanya. Lin Ho. Patutunayan ko sa paglipas ng panahon na palagi kiting papatungan ng mabuti. As old friends at Jiaolu, I will also give you a small gift. What is the gift? I know the Hu family Lin Ho, is interested in kahit gaano karami ang sikreto mo, Xingji Group iingatan kita sa tabi mo. sell them to you at a discount Hanggang handa kang magsabi sa akin. 3 billion yuan. Howran. Tumawag ako sa'yo. Bakit hindi mo sinagot? Mahal, may meeting ako kanina. Mr. Hu can go home and kneel Yung guard sa baba ng kumpanya mo. Ang lakas ng loob na apihin ako. to accept this offer or not. I think he should understand Guard. the price that must be paid. Huwag kang mag-alala, paparusahan ko siya para sa'yo. Howran, bakit hindi mo ako dalhin sa gusali ng Fu Group? Gusto ko ring makita ang workplace mo. Mr. Xing, why are you being Lin Nuo, yung turretadong yun. Laging nanggugulo sa akin. Ngayon pati guard sa tabi niya. Nang ahas na sumagot sa akin. kind of person? Your face is ordinary, but you think highly of yourself. Get in the car and change Sige, your clothes. aayusin ko talaga ito, ng patas para sa'yo, okay. But I May isa pa akong sasabihin. clothes. Hindi ko alam kung bakit. Bigla akong natanggal sa trabaho. Bumili ka ng shares sa kumpanya. Ibabalik mo ako sa posisyon, di ba? Tungkol dito, Mr. Xing, Howran. this outfit doesn't look like something Madam Hu hintayin mo ang mensahe ko, magpapaliwanag ako, pag nalaman ko na. Sige. At, Howran, naghanda ka ba ng imbitasyon ng angkan nating Lee para sa piging bukas sa Fuz? talk to him. Of course. Hinangaan ko, kay Lin Nuo. Gusto mo bang mapahiya ako sa kanya? Sige, ang angka nating Lin ay tiyak na, makakadalo sa piging bukas. Don't you have Pero, mahal, nangako ka sa akin, tutulungan mo rin akong makamit ang hiling ko, tulungan mo ako. Makilala si Mr. Wang. Field forever, or are you thinking of changing Sige. position? He is Kung hindi para mapalapit kay Wang Xiong, para makapasok sa Fu Group, matagal ko nang naalis si Lin Ran. Papa, pinadala na ni Howran sa akin ang mga imbitasyon para sa handaan ngayong gabi. Sige, changing profession. isang marangyang handaan ito ng pamilya Fu. Personal na ipinadala ni Mr. Fu ang mga imbitasyon, makikita mo kung gaano kanya kamahal. Totoo, paulit-ulit na hiniling ni Howran na tiyaking makakasama ka, Papa, sa handaan. Anak kong mabait, If you do, does your heart race when you see Lin Do Nuo. you feel a desire Tularan mo ang kapatid mo, matalino at masunurin siya. It seems this Marunong siyang maglingkod sa lalaki. Hindi ko kaya yun. Ano ba ang sinasabi mo? May mali ba sa sinabi ko? Totoo na sina Lin Ran at ang ina niya.
sa paglilingkod sa mga lalaki. Ikaw, ulitin mo. Sina Linran at ang ina niya, ang kumuha ng mana ng nanay ko. Bata pa ako noon. Wala akong kakayahang bawiin ang lahat. Papa, kung hindi ko binanggit ang mana ng nanay ko, akala mo ba nakalimutan ko na? Gusto mo ang mana? Malinaw sa testamento ng nanay mo. Kasal ka muna bago mo makuha. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala ko ang asawa ko bukas. Papa, sa oras na iyon, ayusin mo na ang lahat ng gamit ng nanay ko. Ang bahay sa probinsya, mga alahas ng nanay ko, at shares sa pangunahing kumpanya. Ayaw ko ng shares. Palitan mo ng pera ang mga yan. Nabili mo na ang subsidiary. Gaano katagal ang konting yaman na ito? Nang mga lin ang sasapat sa... Makinig ka. Hindi ako papayag. Sa kahit anong mas mababa. Walang hiya ka. Manghahamon ka sa ama mo. Papa, kung ayaw mong pumayag, dadalhin ko ang abogado ko bukas. Aayusin natin ito sa legal. Sister. Yes, we girls can chat together. Don't discriminate based on gender. Alright, go to bed. Mom, are you in love? Papa, huwag kang mag-alala. Tutulungan tayo ni Howran dito. Mr. Shing is very handsome. Malawak ang koneksyon ni Mr. Fu. Makakahanap siya ng paraan para kay Lin Noo. But Mr. Shing is very kind. Hindi ko pababayaan ang kapatid ko. Nakunin ang lahat sa pamilya natin. Deal with bad guys. Iyo, maligayang pagdating sa salo-salo ng pamilyang Fu. Ang inyong group of you ay tunay na mayaman. Jianglu. Napakalaki at marangyan ang handang ito. Siyempre naman, ang aming grupo Fu ang pinakamayaman sa Haicheng. Like night and day. It's like Howran, CEO ka na nga. Sinundo mo pa personal si Itay. Who likes you? nobody likes me. Iyo, kasintahan ko pa rin si Lin Ran. Gagawin ko lahat para sa kanya. Mr. Masayang Shing, masaya ako. I'm starting the day with a- Sa pagiging magkasama nila Linran at Howran. I'll head to work first. Lin Nuo, anong hinahanap mo? Hinahanap mo ba? Ang guardi ang nobyo mo. Linran, mag-ingat ka sa pagsasalita. Ayaw mong, mapahiya ka ngayong di ba? Lin Nuo, Where is Mr. dapat nagpapasalamat ka na nakasama ka sa handaan. Maraming salamat sa inyo ni Howran. Howran, Terran at sumali sa salo-salo. Ipakilala mo ako sa mga importante ngayong gabi. Ano man ang utos ng irog ko, susundin ko. Tara na. Mr. Shing, this document needs your signature. Hoy, tunay man o peking CEO, magkakaroon tayo ng palabas. Help me practice a little. Mahal, may biglaan akong tawag. Tunay ba o peke ang CEO? Hoy, Howran. Anong kinangiti mo? Naniniwala ka ba? Mapapalayas kita ngayon din. Sino nang may lakas ng loob magpaalis sa kanya? Ting-an. Akala mo sino ako? Hoy, ang piging ng full group. Kahit mga gwardya ay makakasama na. Linran, bakit ka ganyan magsalita? Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Lin Nuo, Mr. Shing, are you ikaw ay kahihiyan ng angkan natin. Kasama mo pa itong hamak na gwardya. Lin Noo. Paano ka nang ahas magsalita ng ganyan? Lin Noo. Kami ang CEO ng Fu Group. Personal kaming inimbitahan. Lahat sila'y may katayuan at posisyon. Hoy, bakit palagi kang kasama nitong gwardyang ito ng Fu Group? Nakakahiya. Lin Zenshan. Sa paningin mo, walang ibang mahalaga, kundi katayuan at posisyon. Hoy, walang galang na bata. Paano mo ko kinakausap ng ganyan? Sasabihin ko ang gusto ko. Lin Zenshan, akala mo ba may karapatan ka? Nakontrolin ako sa katayuan mo. Hoy, walang hiya ka. Maghintay ka sa gagawin ko sa'yo. Paano mo siya hinampas sa harap ko? Anak ko siya. Hahampasin ko siya kung kailan ko gusto. Mga gwardya, You kissed me first. kung magkakagulo pa kayo, palalayasin ko kayo ngayon din. Mga gwardya kayo. It's very good to hold on to. Ako ang nobya ng CEO ng Grupo Fu. May lakas kayong humawak sa akin. Tama. Ako ang magiging ginan ng CEO ng Grupo Fu. I won't tell us. Malaman ninyo ang lugar ninyo. Sasabihin ko kay Jifu. Natanggalin kayong lahat. Ang ibang tao ay talagang nahuhumalik sa pagnanakap. Huwag mong hayaang malantad ka at mapahiya. Lin Nuo, tumahimik ka. Sa tingin ko, naiinggit ka lang sa akin. Naiinggit ako sa ano? O naiinggit sa makapal mong mukha? Linran, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ayaw kong magkaroon ng relasyon sa'yo at sa tatay mo. Lino, gusto mo bang paalisin ko silang dalawa? Guardia ka lang, may tapang ka talaga. Ha, sige na, paalisin mo ng tao para makita ko. Ako mismo'y inimbita ni Jifu. Kung wala sinabi si Jifu, sino ang may lakas magpaalis? Why were you so late? Tinalinzen siya at anak niya. Oo, You're drunk. Jifu, Ginang, Fu. Actually, I want to apologize to you. It was because Yun of you. Noong nakaraan, hindi ko sana sinabi sa harap ni Lin. Nagwardya ka ng grupo, kaya niya kayo minamaliit nitong nakaraan. It's also due to my initiative. Wala akong pakialam. You were just doing Yun your yun. job, but you lacked professional Pasensya na. ethics. You didn't wear. Kung ikaw ay nagsisisi, Let's forget paano mo ako babayaran? between us. Anong gusto mong gawin para bayaran ako?
Ihayag ang ating kasal. Let's not see each other. Ah, tungkol doon. Kung papayag ka bukas, na bumalik sa pamilya Lin kasama ko. Sang-ayon ako na ihayag ang kasal. I don't even know Kasundo. what you look like. Assistant Ann, Get to know each other. Haven't we been in bed Jifu. several times? ipaalam sa lahat. Sa salu-salo ngayong gabi, ang tagapagmana ng Group of You ay magsasalita sa entablado Ready. We should at ihahayag ang pagkakakilanlan ng details. kabit ng Group of You. Opo. Lumabas ka na rito agad. Umalis na kayo. Huwag mong hawakan ang anak ko. Mga kawawang security guards tech, alam nyo ba kung sino ako? Pangahas kayong magpalaya sa akin. Mukhang ayaw nyo na sa trabahong ito. Umalis kayo. Sinabihan ako ng panloob na seguridad. Hindi kayo pinapayagang dumalo sa piging. Nagkakamali ang seguridad ni. Sinasabi ko sa inyo. Ang anak ko ay nobya ni Pangulong Fu. Ang piging mamayang gabi ay personal na inanyayahan ni Pangulong Fu. Mukhang ayaw nyo na talaga sa trabahong ito. Tatawagin ko si Jifu para sa inyo. Wala akong pakialam kung sino ang fans mo. Utos ng panloob na seguridad na kayong dalawa ay hindi pinapayagang dumalo. Kayo. Tigil na. Binibining Lin, Ginoong Lin, narito rin kayo para sa piging ng mga po? Siyempre naman. Personal akong inimbita ni Jifu. Ah, talagang prestigiyoso ang estado ni Binibining Lin. Kahit CEO ng Fu Group ay kilala ka. Mapipigilan pa ba ninyo ako ngayon? Ito si Jiwang, CEO ng Wang Group. Baka naman. Pipigilan nyo rin ba si Jiwang dito? Tumabi na tayo agad. Gusto naming pumasok at dumalo sa piging. Pero sabi ng seguridad, ang babaeng ito ay hindi pinapayagang sumali. Sabi ko na nga ba, nagkamali ang seguridad ninyo. Na-offend nyo si Jiwang. Hindi ko kayo palalampasin. Because of the bar incident. Kung gayon ang tatlo ninyo, mangyaring, dito po kayo dumaan. Teacher, helpful teacher. Mr. Xing, are you referring to me guiding Jiaolu? Xiaolu. She's a good person, smart and obedient. Oy, oy. She always completes her assignments on time. And Nakuha doesn't ko. even think about it. Mamayang gabi. She's beautiful. Hindi lang magsasalita ang tagapagmana ng Grupo Fu. Ipapahayag din kung sino ang magiging bagong may bahay ng Grupo Fu. So, you really like her? Of course, I like Ay, her at first. Linran. I was curious. Why Mukhang, you hired her si Ginoong Phil ay magsasabing, ikaw ang magiging may bahay ng Group of You. potential early on. Mr. Xing, Howran, naghandog siya ng malaking sorpresa para sa akin. Napakaganda. Kapag napangasawa mo ang pamilya Phil, maliligtas ang pamilya natin Lin. wishing a cup of iced Americano. Kahit na ipagbili ang subsidiary ng Lin. Sa suporta ng mga Phil, Okay. mananatili pa rin ang punong tanggapan. Binibining Lin. Ang Waksha Group mo ay kapantay ng Grupo Fu. Mahigpit ang pondo ng pamilya Lin. Maaari mong personal na angkilan ng Lin. Kalimutan mo ang Waksha Group. Why do you always run away when you see Si Binibining Lin ang kinatawan ng Huaxia Group. Ginoong Lin, Where is your ang kinatawan ng Huaxia Group. Did he abandon you? Ginoong Lin, mayroon kang mabuting anak. From afar. And Linran, turned out to be yours. totoo ba ang sinabi ni Ginoong Wang? That smell is getting Oo, worse. tama. What business Tay, is ito ang sorpresang inihanda ko para sa iyo. Hahaha, napakaganda nito. Ang Lin Group ay, hindi na mababahala sa pagkabangkarote dahil sa kakulangan ng pondo. Still infatuated with me. Lin Ho, laging gustong angkalin ng Lin. Ngunit si Linran, ang kinatawan ng Huaxia Group, gusto niyang angkalin ng Lin. Ha? Impossible. Ha ha ha. I hold you Swerte talaga ni Ginoong Lin. Fine. Si Binibining Lin ay bata at maganda. I won't care Matagumpay ang kanyang karera. At siya rin ang nobya ni Ginoong Fu. like a dog. Don't interfere with Hahaha. my spending. Tama. Ang anak ko, Linran, ay malapit nang maging may bahay ng pamilyang Phil. Found out that Jianglu was dating multiple people. Linuo, Would you still be interested in her? We should pay Mr. Xing a visit Linuo. next time. Puno ng mga tanyag ang handaan ngayong gabi. Huwag mong ikahiya ang pamilya Lin sa handaan. If he Binibini. finds I lied, I might be dismissed. Bakit hindi ka pa pinalalayas ng mga gwardiya? Linuo. Ngayong gabi, Ginoong Fu, ilalabas niya ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Ako na ang magiging misis. Pagdating noon, humanda kang lumabas ng nakakahiya. Linran, wala akong nakilalang walang hiya na tulad mo. Look at yourselves. Ikaw, Oy, Get past the door. si Binibining Lin ang pinakamahalaga kong kaibigan sa Wang Group. Huwag mo siyang hamakin. Mr. Xing has not. Wang Shong nga pala, bulag ka talaga. If Mr. Xing knew that you have Pareho tayong mga Lin, hindi ka ba nahihiya? Sa harap ng mga importante. to acknowledge these 5 bars. Pamilya Lin. Hoy, Ginoong Lin. that you gave Linuo. Maghintay ka ngayong gabi, kung paano kita lulupigin. I'm sorry. Pag ako'y naging misis, palalayasin kita sa Haicheng. At hindi ka na muling makikita sa harap ko. CJ, ihintayin kong maging Mrs. Fu ka. Linran, magsalita ka ng maingat. Huwag kang magpahiya kung sakali, hindi ka maging Mrs. Fu. Nakakahiya talaga yun. Nababaliw ka na ba? Aba? Linuo. Ang lakas ng loob mong basain ako. Wala akong kinatatakutan. Linran, makinig ka. Noong una, ayokong mapahiya ka ng husto. Hindi ko gustong mangyari ang lubos mong kahiyan dito. Pero patuloy mo akong inaapi. Sasabihin ko. Ngayong gabi mawawala lahat sa'yo. Ang titulong Mrs. Lu mo. Tingnan natin kung gaano katagal. to be in a bit of trouble. Got it? Oh, Binibining Lin. Samahan kitang magpalit ng gamit. the best assistant in China. How did you meet Xing Mingzhu? Consider Pwede mo rin akong samahan. Paumanhin. Hindi ka karapat dapat sa espesyal na treat. difficult to meet Xing Mingzhu. Your phone ring. Do you
Binibini, mga damit ito. Ipinadala ayon sa utos ng CA. Lahat ay galing sa Xiang's eksklusibong koleksyon. Ang dami nito. Kung hindi nasisiyahan ang binibini, marami pang reserba sa likod. Ay, hindi na kailangan yan. Sabi ng CA, karapat dapat ka sa pinakamagagandang damit sa buong mundo. Itong si Fu Ting-an, dakilang CEO ng Fu Group. Puro salita lang siya, magaling mangakit ng babae. Si Lin Noo, paulit-ulit akong inaahas. Pinagbuhusan pa ako ng alak, nababaliw na ako. How Ran? Turuan mo siyang magpakumbaba. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Pagkatapos kay President Wang, sisiguraduhin kong si Lin Noo mapapaalis sa Haicheng. How Ran? Ang galing mo talaga. Oo nga pala. Yung guard sa baba ng kumpanya mo. Lagi akong pinahihirapan. Kailan mo siya papagalitan? Mamaya na, ipagwawagi ko ang karapatan mo, Lin Ran. Ang tanga talaga ng babaeng yan. Naglakas loob pang magalit kay kuya. She specifically invited them. Don't you want to go? Sige na, mahal, tingnan mo, madumi na ang suot mo. Nag-order ako ng eksklusibong damit mula sa Siang. Nag-iisa lang sa buong bansa. Diyos ko. Pinakabagong koleksyon ng siyang yan. Nakuha mo talagang ma-order yan. Siyempre naman, ako ang CEO ng Fu Group. Isang damit lang yan, madali lang sa akin yan. Dalhin mo rito. Mahal, tandaan mo, magbihis ka ng maayos. At samahan ako makipagkita kay Jiwang. Sige. Hoy, ang damit mong ito, galing ba sa bagong koleksyon ni Siya? Tama ka, ito ang unang labas ng limited edition sa Greater China. Nagtanong ako tungkol sa damit na ito, ang manager ng Siyang sa Greater China nagsabi, itong damit ay binili ni Ginoong Fu, kaya si Ginoong Fu ang bumili nito para sa'yo. Binibining Lin, swerte mo talaga, totoo, nabalitaan kong, mamayang gabi, si Ginoong Fu ay magpapakilala ng asawa sa selusalo. Kapag nangyari iyon, isusuot mo ang mamahaling best idang ito sa entablado, ikaw ang pinakamarangyang babae sa buong Haicheng. Hala, yung babaeng iyon, bakit suot niya ang kapareho ni binibining Lin Noo? Sino nagpahintulot sa'yo na magsuot ng kapareho? Ano naman yon? Hindi ba't bawal magsuot ng magkaparehong damit sa handaan? Ang best idang ito ay nag-iisa sa buong bansa. Paano nagkaroon ng dalawang magkatulad? Isa sa mga ito ay peke. Ang damit ni binibining Lin ay personal na bigay ni Ginoong Fu. Kung ikaw naman, saan galing itong pulubing babae nang ahas magsuot ng kapareho ni binibining Lin? Dapat kang umalis sa handaan ngayon din. Lin Noo, alam kong lumaki ka sa probinsya. Wala kang masyadong alam sa mundo. Pero hindi kailangan magdamit ng peke. Nakakahiya naman. Hindi ako nakasuot ng peke. Ano na nakakahiya dito? Lin Noo, wala ka talagang hiya. Ano? Ang dali mong magmalaki. Di mo kayang bumili ng tunay, di ba? Wala kang kahihiyan. Lin Ran, kung naaalala ko ng tama, ang mga brilyante sa mamahaling damit ni Xiang ay kamay ang pagkakabit. Makina ang pagkakabit, di ba? Binibining Lin, ang brilyante sa damit mo, hindi talaga kamay ang pagkakabit. Paano nangyari yun? Binibining Lin, baka naman si Jifu, ang binigay sa'yo ay peke. Para hamakin ka. Imposible. Mayaman ang pamilya ni Jifu, bakit niya ibibigay ang peking damit? Lin Noo, huwag mong isiping mabibisto mo ako. Sa ilang brilyante lang, ikaw, isang probinsyana. Di bagay sa'yo ang tunay na damit, alam ng lahat. Isang bastos na taga-probinsya. Paano posible? May pambili siya ng tunay na siya, talaga pala siya, taga-probinsya. Magmadali ka na. Umalis ka na sa hotel. Isang probinsyana, di karapat dapat nakasama kami. Lin Noo, narinig mo ba? Magmadali ka't umalis dito. Lin Ran, maging aware ka sa estado bago ka sumagot sa akin. Naiinggit ka sa akin dahil kinaibigan ako ni Jif. Naiinggit ako sa... Kung hindi man, ano pa kaya? Makinig ka, Lin Ran. Sa mga ganitong damit, kaya kong bumili ng marami. Naku. Paano siya nagkaroon ng napakaraming mamahaling damit? Nakita ko na tong klase ng mamahalin sa magazine that. Nagkakahalaga ito ng $3 million. Peke siguro to. Mahirap lang siya. Paano niya nabili itong mamahaling damit? Ang suot ko ay galing kay Jifu. Lahat ng mamahaling damit peke lang. Lin Ran, walang hiya. Ayaw mong sumuko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Paulit-ulit mong sinasabi, yung suot mong bestida ay galing kay Jifu. Sakto naman, ang suot galing din kay Jifu. Ano? My dearest grandma, I miss you so much. Lin Noo, ang kapal mo. Gusto mong maging malapit kay Jifu, tama na. Lin Ran, makinig ka. Alam mo ba? Si Fu Haoran, hindi talaga siya ang presidenteng Fu. Siya ay isang pek. Kalokohan. Si Haoran ang presidenteng Fu. Naiinggit ka lang siguro sa akin. Tigil na. Lin Noo, sinasabi mo bang ang gwardiya na to ay si presidenteng Fu? Tama. Okay. Lin Noo, nababaliw ka na sa kakahirap. Naniniwala ka sa kung anumang sabihin ng gwardiya. Lin Ran, pinapayuhan kita na igalang mo siya. Bakit ko gagalangin ang
Isang gwardya. Mom, you haven't paid the fee for changing. Lin Luo, naloloko ka. Tanggang tanga. Hindi ako magpapalinlang. Napakatanga. Makalipas ang kalahating oras, si Ting An ang magsasalita sa entablado. Pagdating noon, ang katotohanan tungkol kay Jifu ay mabubunyag. Handa ka na ba? Maghanda ka na sa kahihiyan. Sino kaya ang kawawa ay hindi pa natatapos? Lin Ran, sinasabi ko sa'yo, magtira ka ng paraan para sa sarili mo. Magkikita pa tayo sa hinaharap. Anong ibig mong sabihin? Para lang malinaw. Inagaw ng ina mo. Ang lahat ng pagmamayari ng nanay ko, ikaw at ang ina, kasama si Lin Zenshan, ang humahawak sa mana ng nanay ko. Sinasabi ko na, hindi pa tapos ang usapang ito. Nagsisinungaling ka. Kung nagsisinungaling man ako, o nagsasabi ng totoo. Tanungin mo na lang ang nanay mo, at si Lin Zenshan. Lin Ran, sasabihin ko sa'yo, ang mga ninakaw mo ay hindi magtatagal. Pabubugahan mo lahat yan. Walang matitira. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na. Kuya, Mauna ka na sa mga gawain mo. Ang yabang ng guardiang to. Lin Ran, mag-ingat ka sa pananalita mo. Yang masakit mong bibig, baka magdulot ng malaking gulo sa pamilya Lin. Lin Luo, sino ka ba talaga? Wala kang karapatang magsermon sa akin. Totoo nga. Pagdating sa kakapalan ng mukha, di kita kayang pantayan. maligayang pagdating, mga binibini at ginoo, sa direktang pagdiriwang, tanggapin natin, si Presidente Fo. Lin Luo, may iba ka pa bang sasabihin? Staying here isn't suitable. Sa palagay ko ngayon, dali-dali ka nang umalis dito para sa akin. Binibining Lin, bakit mo sinasayang ang oras sa dukhang to? Hayaan mo si Jifu, napaalisan siya ng direkta. Ninakawan niya ng dignidad si Jif, at ikaw. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita. Sa mga sosyal na handaan sa Haicheng. Lin Luo, makinig ka. Lumuhad ka kasama ng guardiang yan, at humingi ng tawad sakit. Baka sakali, pagbigyan kita, na makiusap kay Jifu para manatili siya sa pamilya Fu. Kung hindi, papaalisin kayo ni Howran sa buong Haicheng. Lin Ran, ang lakas ng loob mo. Hindi ka ba natatakot mabulunan sa sarili mong mga salita? Ako ang magiging misis. Mag-ingat ka sa pananalita mo sa Kip. Lin Ran, dapat mong malinaw na maintindihan na kahit anong estado, hindi magbabago ang trato ko sa'yo. Ikaw at ang nanay mo ang kumuha ng lahat ng pag-aari ko. Wala akong pakialam sa backer mo. Kahit si Fu Howran pa o sinuman, hindi makakaapekto yun sa plano. Inasa mo lahat ng pag-asa sa iisang lalaki. Hindi ka ba nahihiya dyan? Sa tingin ko inggit ka lang sa akin. Inggit sa... Tumingin ka nga sa sarili mo. Anong meron ka na dapat kainggitan? Ah, nga pala. May mga bagay na di ko matututunan sa iyo. Tulad ng kaimbihan at kahihiyan. Lin Luo, hintayin mo. Hindi kita palalampasin. CJ, ihintayin kita. Pero bago mo ako tapusin, isipin mo muna to. Hanggang kailan mo at ng tatay, mapapanatili ang yaman ng pamilya Lin? Anong balak mo? Kapatid kong mahal, ihanda ko ang isang malaking sorpresa para sa iyo at kay Lin Zenshan. Lino, bigla ang nagkasakit ng malala si Lolo. Kailangan kong iwan muna ang handaan. Paumanhin. Dapat sana, ianunsyo ko ang kalagayan mo ngayong gabi. Hintayin mo ako. Bukas, sasamahan kita sa tahanan ng mga Lin. CJ. Jifu, bigla mo na lang ipinasa ang talumpati kay Ji Howran sa handaan. Baka nagkamali ng intindi si Binibini Lee. Si Lino ang pinakatapat at mabait na babae. Naniniwala ako na maintindihan niya. Bukas, sasamahan ko ang asawa ko pabalik sa Lins. Huwag kalimutang maghanda ng regalo. Unang beses kong samahan ang asawa ko sa kanila. Huwag ko siyang ipapahiya. Opo. Nasaan ang mga alahas ng nanay ko? Matagal nang patay ang nanay mo. Sino ang may alam kung saan napunta? Itinatanong ko ang mga gamit ng nanay ko. Saan mo dinala? Sino kumuha ng gamit mo? Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang aminin. Isa uli ang ninakaw mo. Kung hindi, pag dumating ang pulis, hindi ito matatapos ng basta-basta. Huwag mo akong pagbintangan. Lin Ran, fake si Fu Howran, wala nang sumasalo sa'yo. Mas mabuti pa, isa uli mo ang mga bagay. Bakit? Kahit presidente ang asawa mong si... Sa amin ang lugar ng mga Lin, hindi ka pwedeng magmayabang dito. Ano ang kinalaman ng asawa ko rito? Makinig ka, hindi ko isusuko ang mga ari-arian ko. Huwag kang masyadong dominante. Nandito pa si Itay, hindi mo maaga ang mga pag-aari ng Lin. Ganoon ba? Ang pamilyang Lin lang. Ano ang halaga niya? Lumabas ka ngayon din. Lin Ran, payo ko sa iyo, pahalagahan mo ang mga araw mo sa bilang ito. Anong ibig mong sabihin? Ano nang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, malapit nang mawala sa iyo ang bilang ito.
Tungkol sa pagkatao. Utterly disgusting. Napagkasunduhan nating huwag makiala. Bago ang kasal. Your business to interfere. Hindi ba't nagtago rin ako ng tunay kong pagkatao? CJ, I'm doing this for your sa totoo lang, ako ang kinatawan ng Huaxa Group. Ginawa ko lahat ito para maramdaman ni Lin Zenshan ang bunga ng pagpapabaya sa pamilya. Bukas ikaw lang ang pumunta. Sa pagpupulong ng mga shareholder ng Lee. Siyempre, walang problema. Matalino si Lin Zenshan. Kaya mo bang mag-isa? Walang problema. Ang mga pakulo niya ay walang saysay sa harap ko. You better stop spreading rumors outside. This isn't good for you. Maaasahan mo. Kakayanin ko itong maliit na ba. I'm Hoy. supporting the person my son loves. Tumawag ang Waksha at nagsabi na magpapadala ng kinatawan para makipagnegosasyon. Jilin, posible bang Go crazy. ang anak mong kinatawan ng grupo Waksha? How could your brother be a lover? Lanan. Tama nga. Si Linran niya ang kinatawan ng grupo Huaxia. Hindi pa nagtatagal. Sa reception ng grupo Few. Yung mayamang lalaki mula Haicheng, Yi Wang, ay nirespeto si Linran. Ang galing talaga ni Binibini Lee. You are definitely Ang grupo Waksha, ang pinakamalakas na kumpanya ng pamumuhunan sa bansa. Binibini Lee, bilang kinatawan ng grupo Waksha, na nakikipagnegosasyon sa mga Lee. Ganun ba? Tiyak na magtatagumpay ang negosasyong ito. CJ, masunurin at matalino si Linran. Natural na nakakampi sa grupo Lin. Director Lee, ang galing mo rin. Na mapalaki ang magaling na anak. Binibini Lee, maupo na po kayo. Hihihi. Binibini Lee, bilang kinatawan ng grupo Waksha, napakasipag ninyo sa paglalakbay. Nahirapan po kayo. Bigyan natin siya ng palakpakan. Malugod po kayong Binibini Lee. Mukhang si Song Lee ay nagkamali sa akin. Mabuti. Magagamit ko ang identidad na ito para mapalayas si Lin Noo sa pamilya, para hindi na siya makapagyabang sa akin. Your grandmother is very ill. Lin Noo, They are just showing her. ngayon ang araw ng negosasyon sa pagitan ng Waksha Group at Lin Group. Anong ginagawa mo rito? Ano nang ginagawa ko rito? Paano nagbabantay ang seguridad? Pinapasok pa nila ang isang dukha. Linran, huwag mo akong galitin. Lin Noo, ang yabang mo. Ito ang teritoryo ng Lin Group. Hindi mo ito pwedeng bastyusin. Umalis ka na ng maayos. Kung hindi, pag hinayla ka na ng seguridad, makahihiya ka. Ngayon ang pulong ng negosasyon ng Huaxa Group at Lin Group. Sa tingin mo bakit ako nandito? Ano pa ba? Para sa isang probinsya ng katulad mo, isang dukha, dapat alam mo ngayon. Darating ang kinatawan ng Waksha Group. Nandito ka para sumipsip sa kanya, di ba? Opisyal akong kinatawan ng Huaxa Group ngayon. Lin Noo. Marami na akong nakilalang walang hiya. Pero wala pa akong nakita. Nakasingkapal mo ng mukha, ikaw ang kinatawan ng Waksha. HM. Nakakatawa ka. Linran, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Dahil ako ang tunay na kinatawan ng Waksha. Ano? Ngayong alam mo na ang totoo, lumayas ka na. Lino, makulit ka, hanggang dulo. Ang Huaxa Group, bilang pinakamalaking kumpanya sa bansa, hindi ka pwedeng manggulo sa Lin family. Let's go. Let's go have some fruit. Let's go have Hoy, fruit. ito ba ang subsidiary ng Huaxa Group? May nagpapanggap na kinatawan dito. Ipasa ang utos, nakansela ang pulong ngayong araw. Ipasa na, nakansela ang pulong sa negosasyon ngayon. Lin Noo, tigilan mo na ang pagpapanggap. At pagantala sa pulong sa negosasyon, tingnan natin ang gagawin mo. Ngayon ang pulong sa negosasyon ng Waksha Group at pamilyang Lee. Anong ginagawa nitong babae rito? Tatay, ang babaeng ito. Halatang may hinanakit sa'yo. Galit siya sa'yo dahil siya'y pinalaki sa probinsya noon. Siguradong nanira lang siya rito. Sige, tapos na ang pulong sa negosasyon. Magde-deposito ako ng 100,000 yen sa card mo bilang bayad pinsala. Lin Noo, kung may pag-iisip ka, umalis ka na ngayon din. Japanese yens 100,000. Lin Noo, pinagdudahan ko, nakakita ka na ng 100,000 yen. Ito ang kabayaran ni tatay sa'yo. Kunin mo ang pera at umalis sa high check. Para lang sa Japanese yens 100,000. Paalisin mo ako. Kayong lahat, akala nyo madali akong apihin, hindi ba? Lin Noo, huwag kang magpanggap na ayaw mong uminom. Kung hindi ka iinom, paparusahan ka. Manager Song. Binibining Lin, maiging umalis ka na agad. Kung hindi na kita pagbibigyan. Binibining Lin, patawad po. Guard, papasukin niyo ako. Bilisan niyo, palayasin niyo siya. Bakit mo ako sinaktan? Ininsulto mo si Binibining Lin. Karapat dapat kang mamatay. Ito ang Lin Group. Pangahas ka namang magulo dito. Hindi ka palalampasin ni Mr. Lin. Tama yan. Mr. Lin, paano natin papayagang makialam ang mga dayuhan sa Lin Group? Dapat silang turuan ng leksyon. Lin Noo, anong lakas ng loob mong magpasok ng dayuhan? Ang kapal ng mukha mo. Wala akong pinapasok sa Lin Group. Tay. Naglakas loob si Lin Noong magpasok ng mga salbaha. Walang respeto yan. Lin Noo, mag-sorry ka ngayon din. Lin Noo,
Pangahas mong gumawa ng gulo sa Lin Group. Humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Paalisin mo ang mga to sa grupo. Hindi sapat na paalisin lang sila, Lin Nuo. Ngayon din, luluhod ka at magsusot para patunayang tapat ka. Gusto mong lumuhod ako? Eh kung hindi ako luluhod, Linran, sobra na bang respeto ang binibigay ko sa... Akala mo ba luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo? kung hindi ka luluhod ngayon, Lin Nuo. Tatawag ako ng pulis, kung ganoon. Pipili ka, kulungan o pagluhod. Kung wala akong pipiliin. Palalayasin ka sa Haicheng. Lin Nuo. Si Linran ang kinatawan ng Waksha Group. Mas makapangyarihan siya sa'yo. Mas mabuti pang lumuhod ka na at humingi ng tawad. Makabigyan ka pa niya ng pagkakataon. Linran, dahil nagpapanggap ka, kinatawan ng Huaxa Group. Ngayong araw na ito, ang pakikipagtulungan ng Huaxa Group sa Lin Group ay kanselado. Bakit hindi mo alam yon? Dahil ikaw ang kinatawan ng Huaxa Group. Bakit hindi mo alam yon? Mukhang wala ka nang maibubuga. Wala kang magawa kundi magmayabang dito bilang kinatawan ng Waksha Group. Bakit hindi mo alam na ang Waksha ay nagkansela ng kooperasyon? Binibining Lin. Pinapakitaan kita ng respeto. Dahil anak ka ni Ginoong Lee, umalis ka na ngayon din sa Lin Group. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mong kahihiyan. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Manager Song, magpaalalay ka para paalisin siya. Bilasan mo't paalisin mo siya. Sino ang may lakas ng loob? Binibining Lin. Guardia, pumasok kayo rito. Ngayon din, paalisin niyo ang mga taong ito. Sino ang may kapal ng mukhang humawak sa Phi Group? Lin Zenshan. Lin Ran. Hinawakan mo ang asawa ko. Mag-sorry ka sa kanya ngayon din. Ginoong Fu. Binibining Lin. Ikaw si Mrs. Fu, di ba? Paumanhin. Oh, Ginang. Fu. Paumanhin. Bulag ako't hindi nakakilala sa inyo. Ako'y bulag. Patawarin ninyo ako. Manager Song, kayo ang general na manager ng Lin Corporation. Bakit kayo lumuhad sa isang probinsya nung walang alam anong nangyayari? Ikaw. Binibini. Asawa ko ni Jifu. Hindi natin kayang makaaway ang Fu Group. Ano naman ang Fu Group? Ako ang kinatawan ng Waksha Group. Eksakto. Waksha Group. Isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ano ang Fu sa harap ng Waksha? Hindi kami takot sa Fu. HMPH. Eksaktong-eksakto. Ang aming binibini ay kinatawan ng Waksha Group. Kayo, Fu Group, dapat kayong lumuhad sa amin. Para pumirma ng kontrata ang Waksha Group. Ang Waksha Group na pipirma ng kontrata, Fu Group, ay wala. Ha ha ha. Mga tangang walang utak. Hoy. Kumusta? Nagdesisyon ng Waksha Group na kanselahin ang pulong sa pamilyang Lee. Ano? Bakit niyo kinansela ang pulong? Hoy, hoy, hoy. Tay, anong nangyari? Anong sabi sa telepono? Tatay. Bakit mo ako sinaktan? Dahil ininis mo si Jifu. Kanselahin ng Waksha Group ang meeting natin. Bilasan mo. Magpaumanhin ka kay Pres. Fu. Bakit ako magsusorry sa kanya? Madaliin mo. Magpaumanhin ka. Jifu, paumanhin po. Walang saysay ang mga paumanhin mo. Sa asawa ko dapat kayo humingi ng tawad. Lin Nuo. Lin Nuo, pasensya na. Linran, Lin Zenshan. Pinagsasamantalahan mo ang mana ng nanay ko. Binigyan pa sana kita ng pagkakataon. Pero wala kang pagsisisi. Mukhang hindi na kailangan iyon. Waksha Group. Tinigil na ang usapan sa pamilya Lin. Mababaon sa utang ang mga Lin. Sa 3 araw. Mapapasa kamay ng mga Fu ang pamilya Lin. Gagawin kong si Lin Nuo. Ang bagong may-ari ng mga Lin. Ako ang may hawak ng Waksha Group. Mamumuhunan ng Waksha Group sa mga Lin. Hindi mababang karote ang pamilya Lin. Tuting-an. Huwag mong balaking sakupin ang mga Lin. Linran, inaharap mong sabihin na ikaw ang nagpapatakbo ng Huaxa Group. Titingnan natin sa 3 kung paano mo bubuhayin ang mga Lin. Sige, hihintayin kita. Magdadala ako ng puhunan para sa mga Lin. Hintayin natin ang mangyayari. Alis na tayo. Tatay, Ikaw ang may kasalanan nito. Nagalit mo si Jifu. Nakialam si Jifu. At kinansela ang usapan sa Waksha Group. Kung wala ang pondo mula sa Waksha Group, mabubumisan tayo. tatay, ako ang bahala dito. Ako ang kinatawan ng Waksha Group. Sa isang salita ko lang, muling mag-i-invest ang Waksha Group. Totoo ba? Tatay, naniniwala ka ba sa akin? Hindi ko hahayaang si Lin Nuo, yang pasaway na iyon, ang makuha ang pamilyang Lin. Sige, aking mabuting anak, di tulad ni Linong walang utang na loob, na nakipagsabuatan sa mga dayuhan, para tayo idamay.
Ang Waksha Group, ang pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan. Kahit ang pamilyang Fu, hindi makakagalaw sa Waksha. Mabuti. Lin Ran. Kung magtatagumpay ka dito, ang pamilyang Lin, iyon nasa hinaharap. Tatay, hindi ko pababayaan si Lin Noo sa kumpanya. Remember to schedule your regular checkups. What will I do about this child? And what about me and Xing Mingchu? Bakit bigla kang pumunta? Sa mga Lin ngayon? Si Lin Zenshan ay tuso at manlilinla. Si Lin Ran naman ay makasarili at walang awa. Nag-aalala ako sa'yo. Ayos lang. Sumusunod lahat sa plano. Ang pagkuha ni Lin Ran ng pagkakakilanlan, bahagi rin ba ng plano mo? Hindi naman. Di ko inasahang magiging ganoon siya. Ano ang susunod mong gagawin? May sarili akong paraan. What did the doctor say? Winalang bahala ka ni Lin Zenshan. Can I see your face? At mag-invest ka pa sa Lin Group. Paano mangyayari iyon? Eh yung usapan na yon, Yung usapan ngayon, mula pa sa simula, hindi ko naisip mag-invest sa Lin Group. Nais kong makuha ang Lin Group. Gusto kong wala nang matira kay Lin Zenshan. pagkuha sa subsidiary ng Lin Group ang unang hakbang. Siyempre. Parang magkakaproblema ka. Kung kukunin mo ang shares ng subsidiary. Hindi. Iyan, para mo lang ipakita ang pagmamahal. Masaya naman talaga ako. Ay, nakakagaan ng loob. Lin Ho, basta masaya ka. Gagawin ko lahat para sa'yo. May iba ka pang kailangang tulong. Wala na. Marami ka nang natulong sa akin. Noong minamaliit ako ni Lin Ran, ipinagtanggol mo ako. Sobrang nagpapasalamat na ako. Asawa kita. Dapat alagaan kita. Pero, hindi ba tayo maghihiwalay pagkatapos ng isang taon? Lin Ho, nagsisisi ako. Anong pinagsisihan mo? Ayoko na tayong maghiwalay. Kahit matapos na ang kontrata. Lin Ho, gusto kitang makasama habang buhay. Alagaan ka ng lubusan. Ipagtanggol ka sa lahat. Bakit bigla mo to sinasabi? Lin Ho, mahal kita. Lino, hoy Lino. Marami ka nang naranasan sa buhay. Kumalma ka, manatiling kalmante. Lin Ho, handa ka bang makasama sa akin? Ewan. Tutuloy ka talagang sumama sa akin. Are you resigning? Why are you resigning? Come with me. Ha! Kahit pumayag akong maging ayaw kong isangkot ka sa mga gawain ng mga Lin. Ako ang bahala dito. Anong balak mong gawin? I'm planning to change jobs. Hindi ba ito si Binibining Lin? Is it because of Anong gusto mo sa akin? she said yesterday that you should register with me, right? Fu Haoran. Nagpanggap kang CEO na Fuzz Group para makipagkasundo. Tinulungan kitang makisama kay Wang Shou at mapanatili sa Fuzz Group. Ngayon hihingi ako ng pabor. Masama ba yun? Anong gusto mong gawin ko? Pautangin mo ako ng 10 milyon. Lin Ran. Hindi ba't ikaw ang tinatawan ng huwaksya? Pero 10 milyon lang, hindi mo pa maibigay? Ano ba ang pakialam mo? Sa pagkakaalam ko. Sa makalawa, kukunin na ni Futing An ang Lin Group. Gusto mo bang gamitin ang 10 milyon para haminin si Futing An? Oh, Lin Ran. Baka naman peke lang ang titulo mo. Bilang kinatawan ng huwaksya, Kalokohan. Ako ang tunay na kinatawan ng Waksha. ang tagal na nating magkakilala. Alam kong hanggang saan lang ang kaya mo. Actually, the person Ang Waksha Group ang pinakamalaking institusyong pampuhunan sa bansa. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Gusto mo pang maging kinatawan ng Waksha Group? Panaginip lang yan. Ibigay mo ba o hindi ang pera? Narito. Siyempre. Sa totoo lang, ikaw ang aking nobya. Ano ang gusto mo? Lin Ran, kung gusto mo ang 10 milyon, kailangan mong gumawa ng ikasasaya ko. HMF. Ang galing mo talaga, Haoran. Ibigay mo sa akin ang 10 milyon, di ba? Siyempre. Basta mahirapan lang si Futing An. Kahit 10 milyon, 30 o 50 milyon pa, ibibigay ko sa'yo. Lin Noo. Sa tingin mo ba talaga, kaya talagang makuha ni Futing An ang Lin Group ngayon? Panaginip mo yan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, na ngayon. Sisiguraduhin ko. Walang makuha sa Lin Group. Bakit? Ikaw, bilang kinatawan ng Waksha Group, may bago ka bang plano? Siyempre naman. Ako ang kinatawan ng Waksha Group. Natural lang, hindi ko pwedeng panoorin lang na kunin mo ang Lin Group at ipinangako na sa akin ni Papa na basta't mapigilan ko ang pagbagsak ng Lin Group, isa sa loob niya mismo ang Lin Group sa akin.
Panaginip mo yan. Makinig ka. Ito ang negosyo ng nanay ko. Huwag mong isiping makukuha mo ang Lin Group. Naghanda na ako ng 10 milyon para ipuhunan sa Lin Group. Kapag natanggap ang puhunan ng Lin Group, maiiwasan ang paggabangkarote. Ang plano mong pag-angkin sa Lin Group. Mabibigo ng natural. Ang Waksha Group ay tumangging mamuhunan sa Lin Group. Malaking kumpanya ang Waksha Group. Ikaw naman, probinsyano. Nangangarap ang kontrolin ang Waksha Group. Wala ka sa level ko. Linran, akala mo ba ang 1 milyon makakapagligtas sa Lin Group? Masyado kang walang... Kailangan ng 100 milyon para sa sira ng Lin Group. Kung hindi mamumuhunan ang Waksha Group, talagang babagsak ang Lin Group. Payo ko sa'yo, mas mabuti pang itago yang 1 milyon pambili ng bag. Matigas ang ulo mo. Nagsisinungaling ka. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang mga board member. Paparito na sila. Anong pinagtatalunan ninyo? Papa, magkano ang lugi ng kumpanya? Papa, magsalita ka naman. Hindi naman ganong. Mga ilang 10 Kahit milyon 10 lang. milyon man o 10. Papa, ay tatago mo pa ba sa akin? Linran, hindi ka ba ang kinatawan ng Waksha Group? Basta papayag ang Waksha Group, ipapangako ni Papa ang Lin Group. Nangako si Itay na ang Grupo Lin ay mapapasayo agad. Nasa bingit ng pagkabangkarote ang Grupo Lin. Tumanggi ring mamuhunan ang Grupo Waksha sa Grupo Lin. Ngayon, maliban na lang, ipabibili mo sa akin ang Grupo Lin. Kung hindi, wala nang ibang paraan. Lin, oo. Huwag kang mag-ambisyon ng higit sa kaya mo. Nangangarap na agawin ang Grupo Lin. Ano? Ibinabalik ko lang ang talagang sa akin. Bumabalik ito sa tunay na may-ari. Ikaw, isang probinsyano. Nangangahas pang maghangad sa Grupo Lin. Itay, kung nais mo pang mapanatili ang mga bill at mamahaling sasakyan, payo ko sa'yo na pirmahan mo agad ang kontrata. Kung hindi, kapag nagbangkarote at naliquidate na ang kumpanya, wala ka nang makukuha. Linoo, Seryoso ka ba sa laban at noong nagkakasakit na si nanay, nagkaroon ka ng kabit sa labas, at pinanganak si Linran. Nang nagalit si nanay, nagwawaldas ka pa rin sa labas. Makinig ka, pinapakitaan na kita ng respeto sa pagtawag na mas mabuting pirmahan mo na ang kontrata. Hoy. Teka, Linran, ano pa ang gusto mong sabihin? sino nagsabing hindi mamumuhunan ang Waksha sa Angkanlin? Tatawagan ko na ngayon ang Grupo Waksha. Para agad silang mamuhunan sa Angkanlin. I've upset Jianlu. She's emotionally distressed because she's pregnant, so she came for Linoo. Paano may itraidor mo ako ng ganito? Hintayin mo ang puhunan mula sa Grupong Waksha. Kahit ang Angkanfu ay magpapakita ng lubos na paggalang sa harap ng mga Lin. I said that. My sister-in-law isn't like this. Is brother. If you dare to upset my sister-in-law... Howran, padalhan mo agad ako ng milyon-milyon pa. Don't let her... Ate, hindi ako ATM. Bakit hindi ka humingi ng 1 bilyon sa akin? Kung hindi mo ako bibigyan ng pera. Sa oras na yon, si Futing-an at Linoo ang kukuha sa pamilya Lee at ang pamilya mapapasailalim kay Futing-an. Wala ka ng pagkakataong bumawi. Paano ang investment mula kay Linran? Pa, kausap ko na ang Waksha Group. Sabi ng Waksha Group, mapapasok ang investment sa account mamaya. Galing, ligtas na ang Lin Group. Linoo, ikaw, nakikipagsawatan ka pala kay Puting-an para agawin ng pamilya Lin. Ikaw, isang sikim at 2 mukha, hindi kita anak. Mabuti naman, hindi rin kita kinikilala. Ginulo mo ang pamilya Lee. Gusto ko na itong kunin noon pa. Dahil ito ay pamana ng aking ina. Pero ngayon, hindi na pala kailangan. Are you here for treatment too? Lin Zenshan, Go mind your own business. kung palalampasin mo ang pagkakataong ito, baka magsisi ka sa huli. Baka magsisi ka sa huli. On the 26th. HMPH, ang Lin ay sinusuportahan ng Waksha Group. Wait a moment. Paano kayo? May kukumpara sa kanila? Gynecology. That makes sense. How? Empleyado kami ng Waksha Group. Here for gynecology. Maaari bang itanong kung sino ang pinuno? Sino ang leader ng mga Lin? Ha ha ha. Oh my god. Ako to. Ako ang leader ng pamilyang Lin. Inutusan na namin ang pagkansela ng pagkuhasa. Pamilyang Lin agad-agad. Ano? Ano ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Imposible. Anak kong kinatawan ng Grupo Waksha. Pumunta siya rito ngayon para sa pamumuhunan. Kayong mga hindi empleyado ng Grupo Waksha. Lumabas kayo rito. Tama yan. Kayong lahat, mga scammer na dala ni Linoo, di ba? Umalis na kayo ngayon din. Kinatawan. Linoo, ang kapal ng mukha mo. Nagdala ka pa ng mga scammer para lokohin si Itay para lang mapahamak ang mga Lin. Linoo, hindi ka karapat-dapat. Nakipagsabuhatan ka sa mga scammer para agawin ng mga Lin. Wala kang puso. Ako ang kinatawan ng Grupo Waksha. Linran, aminin mong peke ang pagkatao mo. Kalokohan. Ako ang tunay na kinatawan. Itay, may dala akong puhunan. Mabubuhay muli ang mga Lin. Linran, ang Grupo Waksha ayaw nang mag-invest sa mga Lin.
Dapat ay, huwag kang magmayabang. Sino ang nagsabing babangkarote ang angkan ng Lin? After all, Howran, nakarating ka rin. Itong tandang babae, Lin Nuo, nagpanggap pa bilang kinatawan ng Waksha Group. Nakakatawa talaga. Lin Nuo, huwag ka nang magpahiya rito. Kayong magkasama ni Fu Ting-an, gustong sakupin ang angkan ng Lin, makinig ka, panaginip lang yan. Sa akin na ang angkan ng Lin. There's something. Lin Ran, bibilhin ko ang Lins at ibibigay sa'yo. Ikaw na ang pinakamalaking shareholder. Lin Nuo, ang tigas talaga ng ulo mo. Di na siya makakapasok sa Lins pagdating nun. Howran, ang galing mo. Lin Nuo, umalis ka na rito agad. Ikaw na babae, paano mo dinurog ang kinatawan? I need to go to the HM, Lin Nuo. Saan mo nakukuha ang mga scammer na to? Ang gagaling nilang umarte. Linran. Hindi unlad ang nakaw na yaman. Kung sasagwatan mo si Fu Howran, huwag kang magsisisi pagkatapos. Simula ngayon, ako na ang pinakamalaking shareholder. Kapag di ka na mabuhay sa high check, pumunta ka sa akin. Kaya kung, pagkakasyahin ka bilang tagalinis. you had the accident. Okay, Dad, don't worry about it. Just rest well. Ting-an. All right. This is. Why does it seem Naayos na ang lahat. so familiar? Medyo. Mr. Jian, Bigla na lang sumulpot si Fu Howran 7 years ago, my father at binili ang Lins. to you. Fu Howran, Man from the ship. Pero hindi na importante. Malubha na ang problema ng Lins. Wala ang suporta ng Waksha Group. Mabibitin siya kapag binili niya. eksakto. Kaya si Fu Howran, gustong magpakatanga. Hayaan na natin. Malalaki ang butas sa Lins. Noon, gusto mong makuha ang Lins. Para mabawi ang mana ng nanay mo. Ngayon winaldas ni Lin Zhenxian ang Lins. Walang kwentang pilitin bilhin. Kaya, kung si Fu Howran gustong magpakatanga, hayaan mo. Worrying is not yours. I've told you. Uwi na ba tayo, Ginoong Lin? You just defended me. Tara na. Spoke up for me. I really appreciate it. But lies Walang laman pala ang Lins. Kung bibilhin ko ang Lins, hindi pa ba ako hihirit ng pera? from me in the future. I am not worthy of your feelings. You are very special. Bilasin mo, sabihan mo sila, na itigil ang pagkuha sa Lins. Worthy of being with you in the future. So, please sign my resignation letter. Let's not see each other again in the future. Ang bilyang ito, ari ng nanay ko bago siya ikinasal. Lino, What are you doing? Can't titiyakin kong mabawi mo ang bilyang ito. Admire you. I think Eh, you're nan. the best in the world. Jianlu, only you can keep up with me. So, Lin Nuo, you're the gigolo at the bar. bakit ka bumalik? Di ka nagtagumpay sa labas. Babalik ka para mamalamos ng trabaho kay tatay. So, you've been Alis na tayo. me all along. Ew, CEO of Shing kahit maging misis, fo ka na ngayon. And at night, you're a gigolo at the bar. Wala ka ng kinalaman sa pamilyang Lin. Paumanhin. Pwedeng makiraan po. May usapin ako kay Lin Zhenxian. Anong kailangan mo sa tatay ko? Wala ka ng ibang mapuntahan. Magmamakaawa ka para makabalik sa Lins. Ito ba ang tirahan ni Lin Shantian? Anong pakay mo sa tatay ko? Tatay mo si Lin Shantian? Ilabas mo siya ngayon. Umutang siya ng 5 milyon sa amin, at di pa ito binabayaran. Ano? Umutang ng 5 milyon ang tatay ko. Tama. Kung di magbabayad ngayon, paalisin kayo sa bilang ito. Hoy, huwag kayong papasok dyan. Tigilan ang kakabulahan. Lin Shantian, lumabas ka ngayon. Kung di ka lalabas, gugulpihin ko ang bilya nyo. Hoy, ang delikada mo pala, ha? Malamang mataas ang presyo mo. Huwag kang lalapit. Kapag ginawa mo yan, tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis, ang pagbabayad ng utang ay obligasyon. Magbayad kayo bago dumating ang pulis. Lin Shantian. Lin Shantian, lumabas ka. Ha 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 ha. Wala akong pera ngayon. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Pagkatanggap ko ng pera, babayaran ko agad. Walang pera. 1 buwan ka nang nagpapalusot, babayaran mo dapat ngayon din. Hoy, halika rito, lumapit ka. Ang bunso kong anak na babae, siya ang kinatawan ng Waksha Group. May pera siya. Tatay, wala talaga akong pera. Bakit wala kang pera? Niloloko niyo ako. Walang pera, di ba? Kung wala kayong pera, ang buhay niyo ang kapalit. Sigil. Sino ka? Siya ang panganay kong anak. Mayaman ang asawa niya. Presidente siya ng Fu Group. Fu Group. Kaya niyo siyang pagbayarin. Tama. Lin Shantian. May ganito ka palang anak.
May utang siyang 5 na milyong piso sa akin. Sino ang magbabayad nito? Kung ako ang magbabayad, simula ngayon, sa akin na ang bahay na ito. Ano? Kung ayaw nyo, CJ. Jing-an, umalis na tayo. Niloloko niyo ba ako? Kung walang magbabayad para sa inyo, ang kanang kamay niyo ang kukunin. Lin Noo, sinusumpa ko sa'yo. Pumapayag ako. Basta tulungan niyo akong magbayad. Gagawin ko lahat ng gusto niyo. Mabut. May 5 milyon dito. Ang password, 6 na 8. Lin Shentian, swerte mo. May anak kang, magbabayad ng utang mo. Kung hindi, ang buhay mo. HMM, umalis na tayo. Kayong dalawa, umalis na kayo sa bahay ko. We can't resign yesterday and leave today. So at what stage is my Tumawag na ba si Linrat? Kailan darating ang bayad niya? Tay, tigilan mo na yan. Kahapon ko tinanong si Howran. Sabihin niya, darating ang bayad ngayon. Tumawag ka ng tumawag. myself? Hello, naubos na ang pondo ng kumpanya. Kung hindi darating ang puhunan ngayon, mababangkarote ang kumpanya. Naiintindihan, umalis ka na. Kumonek na ba? Tumawag ka ng tumawag. Do you like it? I chose it specifically this morning. Hello. You haven't Sige, kakaponak lang. Hello, Howran. Ang puhunang ginanggit mo kahapon. Kailan ito darating ngayon? Linran. Dinala mo sa akin ang bangkaroteng kumpanya. Ginagatasan mo ba ako? Sinadya mong lokohin ako. Sabihin ko sa'yo, walang puhunan. Huwag ka nang bumalik sa akin. hurtful phrases. Howran. Linran, ikaw ang kinatawa ng Grupo Huaksha. Humanap ka ng paraan para mag-invest ang Grupo Huaksha. Lin Zenshan. Ito ang ganti sa pag-iwan sa asawa't anak mo. Na-bankrupt na ang Lin family. Imposible. Linran, ikaw ang representante ng Huaksha Group. Mag-isip ka ng solusyon. Linran. Peking representante. Hanggang kailan ka magpapanggap? Peke, magsalita ka naman. Tay. Hindi ko sinasadya. Lokohin mo ako sa simula't-simula pa. Where are you going? Nagkamali ako noon. Pasensya na. Patawarin mo na ba si tatay? From kindergarten, they haven't Kalimutan na at patawarin, di ba? Bigyan mo pa ng isang pagkakataon si tatay. Lin Zenshan. Marami na akong pagkakataong ibig, pero hindi mo pinahalagahan. Noong una, ang Huaksha Group ay handang mamuhunan sa Lin family. Kasalanan ng katigasan ng ulo mo at ni Linrat. Kaya na-bankrupt ang Lin family. Nagkamali si tatay. Huling pagkakataon na lang para kay tatay. Isang huling pagkakataon para sa ina mo. Sige na. Huwag mo akong immoral manipulate gamit ang nanay ko. Sinasabi ko sa'yo, Lin Zenshan, pumunta ako dito ngayon para lang masaksihan ang pagbagsak mo. Makita ang pagkalugi ng Lin family. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Alis na tayo. We can't accept expensive gifts from Imposible to. Lin Shentian, ang Lin family ay lubusan ng nalugi. Narito kami para maningil. Succeeds in pursuing Jianlu in the future. I'll be Hahaha. Why are you telling the children these things? Hahaha. Since Jian Kao likes it, you can give it to them. Anyway, you are their real father. So, one car for each of you. When we get out of the hospital, let's go. Lin Zenshan, iniwan kanya at ng ina mo. Ngayon, anihin niya ang kanyang itinani. Nararapat lang sa kanya. quickly. I want to Kung nandito lang ang ina, show my car. makikita ang kalagayan niya ngayon. Mabibigyan din siya ng kapanatagan. Your father, Ang kasamaan ay may katumbas na parusa. No. No? Lino, What do you mean? lahat ay nasa nakaraan na. Then who are they to you? Are they your children? Tara na. Yes. They're the ones I almost died giving birth to 5 years ago, after 10 months of pregnancy.